Dahilan kung bakit Progress. nadadamage yung cells, tingnan po natin, it's because unang-una is the oxidative stress. Yan. Ayun. So, alam niyo po yung apple pag hinati mo, 'di ba? Parang nangingitim, so nag-oxidize siya. Pag nahanginan siya, nangingitim siya. So, parang ganun yung cells natin. Nag-oxidize po yan. Ibig sabihin po nadadamage siya. So, nagma-malfunction po yung ating organs. And of course, yung free radicals. Ayan. So, makikita po natin. Alam na alam nyo naman po siguro na yung free radicals, 'di ba? Yung free radicals, ayan, sample dyan is the food that we eat. Ayun. So, oxidative stress plus free radicals equals cell damage. So, doon po tayo nagkakasakit. Yung sinasabi ko kanina, no? Sinona yung apple na nangingitim. So, yun po yung cell damage. Yun. So, ang tanong, how can we prevent cell damage? That causes illnesses and health problems. Ayaw po nating magkasakit. So syempre, ang gusto po natin is prevention. 'Di ba? So, mas maganda kung mape-prevent po natin yan. Anong kailangan mo para ma-prevent mo yon? So, kailangan po natin ng cell protector to fight against oxidative stress and free radicals, which is the cause ng ating cell damage. And we need a very powerful antioxidant to neutralize the free radicals. Pero hindi po yun natin makikita sa mga fruits or berries. No? Yan. So, hindi porke kumakain ka ng maraming prutas or berries is hindi ka na magkakasakit. So, nasaan po yung most powerful antioxidant? It is in your body. Sa loob po ng katawan mo yon. So, hindi ka nalalabas, no? Ang tawag po doon is the glutathione. It is the most powerful component of our body's antioxidant defense system. So, ang precursor po niyan is glutamic acid, cysteine, and glycine. Yun po yung glutathione. At sabi po dito, it restores the cells. Ganda, no? So, may dalawang klase po ng antioxidant defense system. Meron po tayo ng exogenous, ayan, and endogenous. Ito maganda po ito. Ito po yung kaibahan ng nito sa iba, no? Kasi from the word itself, exo, meaning galing sa labas, di ba? Ito po yung mga food sources, yung mga vitamins mo, yung mga, the food that you eat, di ba? Go, grow, and glow, ayan po yung exogenous. Siyempre, pag tinake po natin yan, mga 20% lang ma-absorb ng cells natin kasi nilalabas din po natin yan. At yung pangalawa is endogenous, produced by the body. Yun. Ang pinaka-powerful po dito is glutathione. So talagang organic po ito kasi nasa loob po ng katawan natin, wala po sa labas. So, syempre, ano yung best? Of course, yung endogenous. Ano, kasi nasa loob po, no? Walang side effect po yan. So, parang halimbawa na lang po dito is the breast milk, no? Yung breast milk sa milk ng nanay, syempre, yun yung best para sa bata kasi natural yon. So, walang ibang halo. And maganda din naman po yung ibang milk, pero ayun, syempre walang makakapantay sa breast milk. Kahit anong formula milk, kahit gaano pa yan kamahal. So, ang the best pa rin is glutathione that is produced by your own cells. Okay, so ano yung function, main function ng glutathione? So A for antioxidant, neutralizer po yan ng lahat ng klase ng free radicals, antioxidant. So napakaganda po nito kasi alam po natin na ang cause ng ng cause ng pagkakasakit is the free radical. So syempre, yun, antioxidant, neutralizer po yan. Immune system enhancer, yun. So ngayon po, sumuso yung sakit, no? Pero pag yung glutathione po malakas, mataas yun. Hindi ka basta-basta magkakasakit. Pag mataas ang glutathione level mo. And detoxifier, sa dami po ng toxins na pinapasok po natin sa katawan natin, napakaganda po kung may pang-detox tayo. And ang natural detox, of course, natin is the glutathione. So tatlo yun, no? Antioxidant, I for immune system enhancer, and D for detoxifier. So, ang nakakalungkot nga lang, alam nyo po, nagdi-deplete or bumababa po yung natural glutathione po natin. Totoo po yan, nafe-feel po natin yan, no? Number one po dyan, stress. Grabe po ang stress, no? Kahit po sino sa atin, no, nai-stress. Kahit po ako, no, may stress po yan, alcoholism, yun, minsan hindi tayo makatulog, sobrang init ng araw, radiation, pollution, pagkakasakit, smoking, no? Grabe po yun, no? Kahit di ka nag-smoke,
May first hand, second hand, third hand smoker. No, ayan, strenuous exercise. Poor diet, yan, guilty po tayo sa poor diet, di ba? O, tayo kasi ang dami ng instant, di mo alam kung ano yung kinakain mo, ang daming mga halo, ang daming seasonings, no? And of course, synthetic drugs, yung hindi naman nagpa-doktor, pero bibigay ng reseta, no? Tinanong lang sa kapitbahay, di ba? Okay, so yun po yung causes kung bakit po bumababa yung ating natural glutathione. And alam nyo po, kahit na anong gawing pag-iingat po natin habang tumatanda po tayo, is bumababa po yung ating glutathione level starting at the age of 20. Ayan. So, etong pinag-uusapan po natin, granted na talagang medyo maingat ng konti, no? Hindi yung puro yung bata, grabe na po kasi ang dami na pong nagkakasakit mga bata ngayon, no? Pero, ah, pero tayo po, no? Minsan, dati wala kang high blood, okay naman lahat ng lab test mo, no? Pero minsan nagkakasakit tayo starting at the age of 20, 30, 40, 50, ayan na. Pero ang tumataas po is the oxidative stress level natin. So ayaw po nating mangyari pero nangyayari po siya. Okay, so ayan po, no? Ayan. So ito po, there are more than 75 diseases associated with low glutathione levels. So ayan po, ayan siya. Unang-una po is cardiovascular or sa puso, kahit ano pa yan, stroke, sakit sa puso, heart enlargement, ayan. Cancer, diabetes, infectious diseases, dermatological, obgynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, immunological disorders, kidney failure, dialysis. So lahat po ng ito is mababa po ang natural glutathione natin. So more than 75 diseases po yan na associated with low glutathione levels. Okay, so yun, iba naman po the rest ay sasamahan naman po ako na mag-discuss ng ating partner na si Ma'am Ellen Gumabaw. Okay, thank you, Miss Arlene. So, i-continue ko po yung product presentation po. Nakita po natin doon sa last slide na ang lahat ng klase ng sakit po associated with low glutathione levels. So, ano kaya yung gagawin natin para hindi tayo madaling magkasakit? So, kailangan na patasin natin yung glutathione. Ngayon, speaking of glutathione, akala ng iba, iyan yung nabibili sa market. So, yung commercial or artificial glutathione, yun yung tinatawag nilang pampaputi. So, ito yung challenges doon. Makita po natin dyan sa slide na kahit uminom po tayo ng capsule o kaya through tablet or through injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Wala pong effect. Bakit kaya? So, meron po kasi tayong enzyme, yung tinatawag na gamma-glutamyl transcriptase, na pag inom natin ng capsule or yung through tablet ay matutunaw na agad. Yan. Assuming may makalusot po, hindi talaga makapasok po sa loob ng cell. Kasi yung butas pala ng cell natin, napakaliit po yan. Parang ano lang, yung hibla lang ng hair natin. Against dun sa molecule na ipapasok, malaki. Kaya talaga hindi po siya makapasok sa loob ng cell. So, ang nangyari po, nasa bloodstream lang natin o nasa dugo lang natin. Kaya pag nandoon, nablock niya ngayon ang produce ang brown color natin. Kaya, yung uminom ng commercial glutathione, ano po ito, medyo delikado kasi pag nandoon lang sa bloodstream natin, di syempre, pumuputla yung umiinom nito. Pero, after 5 to 10 years po, prone po na magkaroon ng skin cancer. Yun, so talagang hindi namin ini-encourage yung mga guest namin or mga kakilala namin na uminom po ng commercial glutathione. It's a big no-no po ito kasi hindi po makakatulong po sa health po natin itong commercial or yung artificial glutathione. So ito na po yung question. What can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? So, dito na po ipinapasok ng Max International yung breakthrough science. Breakthrough means new invention po ito
and backed up by science. So, dito po sa Max International, mayroon pong dalawang very prominent doctor scientists na talagang pinag-aralan po itong about glutathione para makapasok po sa loob ng cells. Yan. So, ang first na introduce ko po sa inyo is no other than Dr. Robert Keller. Ito po yung ilan sa credentials niya. Naging top doctors po siya sa USA from 2003 to 2008. Yan, ang triple board certified po siya. Yon, oncologist po siya. Yon, siya yung gumagamot po ng lahat ng klase ng cancer. Immunologist po siya. Yan, tungkol po yan sa immune system, and hematologist about sa blood. And then, marami pa siyang credentials. Siya po yung formulator po ng Max GXL. So itong Max GXL, makita po natin doon sa slide na talagang po ito, 25 years of research na hanggang na perfect yung formula na makapasok po sa loob ng cells. So ito po, hindi po ito gamot. Nutrients po ito. Pagkain po na madali po ma-absorb ng cells natin. Kaya pag nandoon na po sa loob ng cells, yon, doon na po niya patataasin po yung intracellular or natural glutathione. So pag uminom po tayo nitong Max GXL, ano pong effect? Mayroon pong dramatic increase. Yan. So dito po sa graph po, may dramatic increase po na 292% after 2 months of daily use of Max GXL. So, ang normal dosage po nitong Max GXL is 6 capsules per day. Tapos, ang maganda pa po dito sa Max GXL, may clinical study po. Si Dr. Robert Keller, ang ginamit po niyang clinical study is randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical study. Kaya pag ang doktor, magtanong yan pag may clinical study, mayroon po. Yan po yung ginamit ni Dr. Keller. Tapos, ang maganda po dito, ang ginamit niya for testing ay tao po, hindi po guinea pig. 4 na grupo yung ginamit niya. Yung group 1, normal po ito, wala pong sakit. Group 2, it's HIV patients. Group 3, it's HCV patients, yun yung may sakit sa hepatitis. And group 4, patients with chronic viral illnesses. Yung color gray po, before taking Max po yan, and then yung color red, after taking Max. Yan. So, after 2 months, makita nyo po dyan sa graph yung pagtaas ng level ng glutathione. Siyempre, yung normal patients, walang sakit po, ang taas ng level ng glutathione nila. Tapos yung other groups, kahit may sakit po sila, tumaas din po yung level ng glutathione. Ngayon, kung i-compare po natin iyan sa synthetic drugs, yon yung gamot ng HIV patients, pwede po ba ibigay sa normal? Hindi po. Pero dito po may sakit o wala, pwede pong mag-take ng Max GXL. Yan. So, yon, another doctor scientist po na nasa Max is no other than Dr. Herbert Nagasawa. Ito rin po yung ilan sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. And then, he was recognized as the scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. Kung naalala yung Twin Tower bombing sa US, siya po yung hinar ng US kasi meron po siyang na-create po na antidote in 3 minutes time na tulungan po yung mga nakalangha po ng lason at the time. So, naging research chief scientist din po siya sa Max International. So, siya po yung formulator po ng Max 1. At ang technology na ginamit po niya is ribosine. Ngayon, tignan po natin itong features nitong ribosine technology. So, ang ribosine po, combination po yan ng ribose and cysteine. Si cysteine po, very fragile po ito. Hindi niya kaya na mag-isa na makapasok sa loob ng cell. Kaya kailangan na mayroon siya masakyan o may mag-deliver sa kanya. Kaya sumakay siya kay ribose. Kaya pagpasok po sa loob ng cell, so maghihiwalay po yung dalawa. So, si cysteine po, magproduce po ng glutathione, whereas ito pong si ribose, nagiging source of energy or ATP. So, dalawa po yung kinikater po nitong ribosine technology. Ayan, tignan po natin itong features pa nitong ribosine. Ayan.
Binanggit po dito na ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels. So, maganda po ito pagka may problema po sa liver. Ang maganda pong i-take, ito pong Max 1. Kasi pure ribosine po ito. Wala pong added ingredients. Kaya, yan, pag may problema sa liver, and then pagka may mga ano po tayo, yung allergies like yung mushroom or shellfish, maganda din po itong Max 1 ang i-take po natin. So makita po natin dito sa slide, yung na-invento po ni Dr. Keller, Max GXL, and then si Dr. Nagasawa naman, Max 1. Pinag-combine yung dalawang product na yan, kaya yan, lumabas yung another product na Salgivity. Yung tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. Kaya gusto namin emphasize sa mga guests namin na kahit ano po, yung i-take po natin dyan sa tatlong product na yan, makakatulong po para mapataas po yung intracellular glutathione levels natin. Pero yan, maganda po pag may budget po, mas maganda matry po natin yung tatlo na yan. Ano. So another breakthrough product of Max, ito pong Max 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. Yan. So, ang Max 357 po, maganda pong i-complement po ito or i-combine either Max 1 sa GBT or Max GXL. So, ito po yung product benefits pag uminom po tayo Max 357. Maganda po ito sa cardiovascular. Yun, pagka mataas po yung cholesterol po natin, makakatulong po itong Max 357. Ganon din po sa cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, yan, pagka may problema po sa blood sugar, and then skin care, satiety weight management, and vision. Yan, so maganda po itong Max 357. Ngayon, isa-isahin po natin yung Max products. Itong sa GBT po, maganda din po ito kasi aside from ribosine, may additional 12, ano po ito, supplemental ingredients. Like yung alpha lipolic acid, broccoli seed extract, yung turmeric, yellow ginger po yan. And then, resveratrol, maganda po yan sa puso. And then, vitamin C, yan, and others. 12, lahat po yan, yung additional ingredients. Kaya napakaganda din po nitong product na Salgivity. Next, please. Lahat po ng Max products, they are all breakthrough. So the US Patent Office awarded a composition patent. So yung Max products po, patented po ito, kaya wala pong magkakagaya po o makakapeke po nito. Kaya binanggit po dito, no change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. This gives Max International the right to market the product without competition. So wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po mabibili ito sa lahat ng drugstores. Only at sa mga Max, distributors po or associates po ng Max. Wala po sa mga drugstores po ito. So ngayon, tignan na po natin yung basic health benefits pag uminom po tayo ng Max products. Number 1 na binanggit po dito, increases energy. So totoo po ito. Lahat po ng nakakainom po ng Max, yung mga first time na napapainom po namin pag after 2 days, 3 days, kinukumusta po namin sila. Ang maikikwento nila agad, iba yung energy level nila. Talagang tumataas po yung energy level nila. Lalo-lalo na po pagka ma-senior po yung mag-take po nito, talagang ramdam nila yung pagtaas ng energy nila. And then anti-aging din po itong Max products. And then pagka may problema din po sa muscle and joints, makakatulong po ito. Ito po, pagka may po tayo yung gusto natin lagi malakas ang immune system, ito po ang solusyon, ang Max products. Kasi number 1 booster po itong Max products. And then detoxifies the liver and cells. So, kailangan po natin na may enough glutathione po tayo para mailabas po natin yung toxins, yung dumi sa loob ng katawan. And then, fight cellular inflammation, anti-pamamaga po itong Max products.
Yan, lahat po ng itis, arthritis, sinusitis, rhinitis po. Makakatulong po ang Max products. Yan, pag may problema din, na din po sa memory, sabi po dito, improves mental focus and clarity. Yan, maganda din po ito sa mga estudyante o kaya yung mga nagre-review. Yan, makakatulong ito para maging sharp po yung memory. And then, improves quality of sleep. Yan, yung mga may insomnia o problema sa tulog. Yan, ako po, talagang, yan din po ang problema ko po dati, may insomnia po ako. Yan, sa kakainom po ng Max, yan, natulungan po ako na maayos po itong problema ko about insomnia. And then, improves skin. Hindi niya sinabing it will whiten your skin. And then, supports peak athletic performance and reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, anti-stress po itong Max products. Yan. Sino bang hindi na-stress? Kahit mga bata ngayon na-stress, ano po? Yan. Pero pag uminom po tayo ng Max products, makakatulong po ito. I-relax po tayo, pakakalmahin po tayo kapag ka na i-stress po tayo. Yan. Actually, marami pa pong iba. Kaya yung mga guest namin na hindi pa po nakapag-try nito, try nyo po para ma-feel nyo po yung mga binanggit po dito at yung baka may iba pa kayong maramdaman, makakatulong po ang Max Products. Yan. So, nandito na po tayo sa last slide. Binanggit po dito na we only have one body, we have to take care of it. Totoo po yun. Isa lang po yung katawan natin. Kaya kailangan na ingatan na po natin ito. Kanina binanggit ni Miss Arlene na prevention is better than cure. Yan, kaya yan, mag-take na po tayo ng Max products habang wala pa tayong malalang sakit. Yan. Then ngayon, yung mga guests namin, baka ang question niyo po, ay yung Max products ba na yan ay safe na inumin? Yan, very safe po ito. Yan, gaya na nabanggit ko po, may clinical study and back up by science. And then makita po natin dito sa slide po na kumpleto po tayo ng certificates or documents. Yan, so, ngayon hanggang doon po yung ito pong presentation about the product. Ngayon, ito-turn over ko na po kay Miss Arlene. Baka may question po kayo. Yan, so hanggang dito lang po. Thank you po. Ayun. So, thank you very much po, Miss Ellen, sa pagsama po sa akin kung doon sa ating ano. Yung iba daw kasi hindi makakonect. May mga invited po tayo na mga guests na hindi makakonect. Yan. So, actually, maganda yung invited ko na guest. Nasa Singapore. Nasa Singapore siya. Hindi ko alam kung ano naka-offline pa siya. Pero baka later maka-join po siya sa atin. So, eto muna, Ma'am Agnes, baka gusto mong mag-share ng own testimony mo. Tas ako na lang din ang magkukwento na lang po ako doon sa newest testimony ko na i-share ko po sa inyo. Mm. Sige. So, mag-share din po ako ng testimony ko. So, before ako nag-join dito sa Max, yun, nag-work po muna ako sa isang drug manufacturing company. Pero dahil stressful yung work, yun po, nagkasakit po ako. Alam niyo po yung maglalakad ka lang ng konti para kang tumakbo po ng malayo. Yun pala may anxiety na pala ako. Ayun, so hindi lang po yung anxiety, yun, hindi rin po ako makatulog, may insomnia po ako. And then, yun po, pag sinusumpong na po ako ng anxiety, nalalamig na yung mga kamay ko at saka yung paa. Yun. And then, yun po, 2 weeks before nung last day ko po sa office na introduce sa amin ni na Diamond Sherman and Shirley Similia itong Max. Alam niyo po, within a week na pag-take ko nitong Max GXL kasi Max GXL pa lang noon. Nawala po yung paninikip ng dibdib ko. Kaya talagang amazing po itong product. Kasi before noon, pag uwi ako ng province, natatakot din po ako na mag-isa lang na mag-travel kasi baka yung iniisip ko, baka mamatay na ako sa daan. Yun po yung nasa isipan ko. Pero nung nagkaroon na ng Max, basta may Max sa bag ko, anytime, pwede akong umuwi. Kahit madaling araw o hating gabi.
walang problema. Pero noon, pag uuwi ako, kailangan may kasama ako at yung pabalik din po, may kasama din ako kasi ayokong mag-isa na magbiyahe, ano po. Kasi dahil iniisip ko baka mamatay na ako. Pero dahil sa Max, nawala po yun, yung mga problema ko po na yun. Pati yung paninikip ng dibdib ko, actually 1 week lang po yun, nawala kaagad po yun. Kaya amazing talaga yung ating product. Pero nakapagsabit na rin po ako ng early retirement ng time na yun. So, tinuloy-tuloy ko na. Kaya ito na po hanggang ngayon, dito na po ako sa Max International. Yan lang Ayun. po yung sistema nito. Ma'am Agnes, marami At saka, ka na rin bang natulungan? oo, marami na din. May mga cancer patient na natulungan sila. And then, hindi lang yan, yung may mga polyps. Mm-mm. Yung polyps dito sa kapitbahay namin talagang nahulog po yung laman sa ilong. Mm. Na Lumab hindi pina-opera? hindi na siya naoperahan. Kusa Mm. lang nahulog yung polyps na yun. Mm-mm. Meron din yung teacher dyan sa ano namin, nung still GBT yung tinik niya, meron siyang laman sa likod. Mm-mm. Siguro ano yun, warts na malaki. Pero malaki siya eh. Mm-mm. Eh, nung uminom siya ng GBT, after 3 days, Mm-mm. nahulog yung laman na yun. Buti Mm. na nahulog, hindi siya naoperahan. Mm. Yun. And Yung then, di ba may ate ka nung nakaraan? Ano bang nangyari sa ate mo, Ate ay, Agnes? nung April na mild stroke siya. So, may blood clot din siya. Saan Yung blood clot niya? sa ulo. Sa, Mm-mm. so, ayun, nung nakita, nung na-stroke siya nung April, and then after 1 month, basta pinang-max namin na tuloy-tuloy. And then after 1 month, siniti scan uli, nawala na yung blood clot niya. So ngayon, nung dinamihan niya yung pag-take niya ng max uli, nito lang, September, 555 ang tinig niya uli ng Max GXL. Mm. Ano siya, bali 4 na stone ang ano niya, ang Apat? 4. Una 3. Ano yun, sis? Kidney or Kidney. Hindi ko alam Kidney. eh, basta kidney Pag, stone daw. kidney stones? Ah, okay. pag-iihi siya, sumasabay sa anin. Oh, kidney stone yun siguro. 3 yung Mm. una, and then after a week, isa uli. And then may mga parang maliliit, parang bubog na ano, na parang buhangin. Mm. Kusa na ano din, nawala ay nahulog. Sabi ko, sana kinuha mo. Hindi, nandun siya sa bowl, sabi niya. Yun, kaya talagang ano siya, proven na itong Max natin. Tsaka hindi lang yan, pati mga hayop. Mhm. Yung namin, talagang nasagasaan dyan sa ano sa harapan namin, nakauwi pa nga eh. So yung dalawang ano niya, paa niya sa likod, nabali yun. Max 1 lang ang ano namin, 333. Ano mo After pinainom mo yung aso mo? greens, yung ano, syringe, Syringe? oo, Tapos ginaganon mo siya? O kasi oo, iniisip ko paano ko, kasi minsan yung oo. mga aso namin dito, ano, gusto namin painumin. Sabi ko, paano kaya Sa Ate Agnes kasi alam ko yung na-fracture yung Ah, aso mo, di ba? Mahal na mahal mo yan eh. oo. So hanggang ngayon, buhay pa siya. Ilang taon na yun, baby pa siya nung nasagasaan. Eh ngayon Mm-mm. na siya. Mm. Matanda na. So Mm. kahit sa aso, kahit sa hayop pala, I think meron ako latest nitong nakaraan si ano, yung si Ma'am Emmy, si Sir Paulo, yung pusa naman niya. Mm-mm. Hinalo nila sa food, pinavet tapos hinalo nila I think sa food. So na-survive niya. Nakalimutan ko Mm-mm. yung naging anong sakit niya. Nandyan yata si Ma'am Emmy sa sa Facebook eh. Ano ba Mm-mm. yung naging sakit niya, ma'am? Wait lang ah. Kasi nag-post Nag-post na na-survive sabi eh. So, Mm-mm. hindi ko alam kung kung paano na-survive. Yan. So, Max Morning daw sabi ni Kuya Rene. Ayan. So, salamat Ma'am Agnes. Thank you. Okay, yan. So, eto naman, ang kakausapin naman natin si Ma'am Jeriel.
Ay, nandyan pala si Jerry. Ayan. Hi, Ma'am Jerriel. Next morning. Ang cute-cute na ni Zia. Nakita mo ba yung post Oo kay nga eh. Zia? Nataltal na. Hello. Ayan. So, nagre-ready lang siya. Wait lang natin. Ayan. Dapat si Zio na lang magti-testimony, no, Zio? Ah, Testimony ka. yeah. Mag-morning. Ayan. Sige, Yeah, Zio. Ayan, si Zio. Hi, Zio. Hello ka. Hello. Ay. Wala siyang, wala namang ubo yan. Biglang inubo ah. Nag-iinarte lang. Sige. So, ito na lang, Jerry. Ayan, so, pwede ka bang mag-share ng paano ka natulungan ng product dati? Tapos ngayon, maganda rin na ma-share mo din kung ano yung ginagawa ninyo as a family, paano nakakatulong sa inyo yung Max products. Ayan. Max morning. Ako nga pala si Jeril Maligdan from San Carlos City, Pangasinan, 34 years old. So, yung naging health issues ko po before yung infertility problem po. Yung hindi kami magkaanak. Ayan. So, ikinasal kami 2019 and then nagkaroon kami ng baby 2022. So, nung una, hindi pa namin balak bumuo ng pamilya. So, balak namin na i-enjoy muna yung kaming dalawang lang mag-asawa. Pero nung nagplano na kaming bumuo ng pamilya, ala, sorry po, magulo si Sio. So, nung nagbalak po na po kaming magkaroon ng anak, so doon wala po kaming mabuo. So ilang buwan din, 6 months mahigit na nagtry kami kaso wala po talaga. Sorry. So ayun. So ayun po. So yung mga buwan na yon na nagtatry po kami is na-introduce po sa akin yung Max GXL. And then, huwag ka magulo, anak. And then, hindi ko pa kilala nun si Max GXL. So, nung in-introduce sa amin, parang hindi ako naniniwala na, ay, ginaganito, ganyan. So, wala pa akong believe. So, nung binigyan ako ng isang bottle ng Max GXL nung hipag ng asawa ko, ininom ko siya pero hindi siya regular. Pero naubos ko din yung isang bottle. So, yun, nung naubos ko yun, hindi pa kami nag-stop na bumuo. So, tuloy-tuloy pa rin yun. So, nung dumating yung panahon na hindi ako nadaanan. So, nung nag-try ako na mag PT, pregnancy test, doon nag-positive na nabuntis nga ako. So, doon po, so sinabi ng mga kaibigan ko, lalo na si Ate Arlene, Madam Arlene, na nakakatulong pala ito sa mga infertility problem. So, buti na lang, yung inintroduce sa akin na isang bottle, ininom ko dahil kung hindi, baka hindi kami nagkaroon ng anak. So, hindi lang doon nagtatapos yung kwento namin sa pag-inom namin, pagtulong ng Max GXL sa amin. See you. So, ayun, nung during pregnant ako, so 12 weeks, or basta almost 3 months. Almost 3 months. Magulo. Sorry po. So, almost 3 months, nagkaroon ng kami ng problema sa pagbubuntis ko. So, yung tinatawag na subchorionic hematoma, yung heavy bleeding po siya, marami pong dugong lumalabas sa akin. So, nung nagpa-check up ako, hindi malaman ng OB ko kung saan nanggagaling yung dugo, kung ano yung dahilan bakit dinudugo ako. So, nakitaan po dun sa may ultrasound na yung kalahati ng yung uterus ko is dugo mismo. So kalahati lang din yung nakakapit yung baby.
So sabi ng OB, malaki yung tsansa na um, matatanggal, malalaglag yung baby. So nag-prescribe siya sa akin ng gamot na pampakapit. So inumin ko yun ng within 2 weeks. So nainom ko yun 2 weeks. After 2 weeks, bumalik ulit ako sa kanya. So, nung in-ultrasound ulit ako, nakita doon sa may ultrasound na wala pang pagbabago yung area or yung amount ng dugo doon sa may uterus ko. So, malaki pa rin yung chance na mawawala yung baby ko. So, nag-prescribe ulit siya ng gamot. Ganun pa rin yung gamot pero iba lang yung pangalan. So, 2 weeks ko ulit nagagamitin yun. Tapos, sinabihan niya ako, in-advise niya ako na complete bed rest kasi nga masilan talaga. So, yun, umuwi ako na parang nanghihina kasi nga ganun pa rin yung sitwasyon ng baby ko na malaki yung chance na matatanggal. So, nanghihina ako, talagang bed rest talaga yung ginawa ko. Tapos, nung hindi pa ako regular na umiinom ng Max GXL noon eh. So, yung asawa ni Ma'am Arlene, pinuntahan ako na why not na i-try ulit namin yung Max GXL. So, nung tinry kong ininom yun, sinabay ko doon sa synthetic na pinrescribe ng OB ko, doon sa 2 weeks na sinabi niya. So, nung 2 weeks na yun, ininom ko yung synthetic tapos yung Max GXL. So, ang kaibahan lang nun, nung uminom ako ng Max GXL, naramdaman ko na yung epekto nun. Yung dati nanghihina ako, tapos kinaumagahan nun, iba yung lakas ng pangangatawan ko. Kung dati, hindi ako makalakad ng mabilisan, nung lumabas na ako para magpunta ng CR, iba yung energy ng katawan ko. So, yun pa lang, isang araw pa lang, isang capsule pa lang yung naiinom ko, naramdaman ko na agad yung epekto niya. So, tuloy-tuloy pa rin yung 2 weeks na pag-inom ko ng synthetic plus yung Max GXL. So, nung after 2 weeks nun, bumalik po ako sa OB, then in-ultrasound ulit po ako. Nakita po doon na yung malaking area ng dugo, manipis na po. Sobrang nipis na po siya. Kaya sabi niya, safe na po yung baby. So, ayun. Yun po yung naitulong ng Max GXL sa amin, Max GXL, na hindi lang sa infertility problem, kundi pati doon sa, na-save niya din yung baby ko. So, hindi lang din doon nagtatapos yung kwento namin, yung kung paano kami natulungan ng Max GXL. Kasi, during pregnancy ko po, tuloy-tuloy pa rin yun hanggang sa naipanganak ko yung baby. So, naipanganak ko siya ng healthy 2.9 kg. Tapos, wala po siyang sakit. Clear po yung newborn screening niya. Tapos, kapag nagkakasakit siya, hindi naman siya nagtatagal like sipon, ubo, kapag nakakapitan po siya ng ganun, mga days lang, hindi na inaabot. Kung dati, 2 weeks mahigit, 3 weeks, ganun. Pero pag nakakainom po siya ng Max GXL, 3 to 1 week, 1 week po yung sipon at ubo niya. Tsaka kung nilalagnat po siya, 1 day and 1 night lang po. Kaya ganun po yung tulong ng Max GXL sa aming pamilya. Hindi lang po dun sa bata, sa anak namin, pati kaming mga magulang niya, kami ama niya, umiinom din kami ng Max GXL. At laking tulong sa aming pamilya dahil nalalayo po sa mga sakit. If ever na magkaman kami, hindi siya tagal. Yeah. So, tulong ng Max sa amin. Salamat, Jeriel. Thank you very much. Thank you, Salamat Jerry. ulit sa pag-share. Thank you kahit na napaka-challenging. Yan po yung kasamang bata kanina. Yun po yung, yun po yung kanyang naging baby na makulit na. Pero napakatalino kasi for a 3-year-old, nagbabasa na po hindi po ABC ha. I think nagbabasa na siya ng words. Ganon po katalino yung bata na yan. Matalino for a 3-year-old. Ayan. So, meron pa pong, actually dalawa pa, pero
unahin na po natin si Sir Rigoberto, no? Kasi, Yes. ayan, si Ate Agnes, sa mamaya, Ah, sa Singapore naman tayo. No, wait lang po, ayan, si Sir okay. Rigoberto. Tawagan natin. Hello, partner. Kumusta? Hello, good morning. Next morning, partner. Yan. So, ikaw na Nawala yung, magpapala sa wait lang po, sarili nawala mo. yung video ni Sir. Ha? Nawala yung video niya. Ay, paano ng video? Baka Na-disable mo, partner. ha? Pabuksan yung ano mo, video mo, partner. Yan. Yeah. Champion ng champion, ah. Yan, so ikaw na mag-introduce ng ano mo, sarili mo, kung taga saan ka, ilang taon ka na, ano yung naging health issues mo, paano ka natulungan ng Max Products, at ano yung marirecommend mo sa mga nanonood sa atin. Okay. Max morning, natuloy din. No. Nga, So, by the way, ako po si Rigoberto De Jesus. Dual citizen ako. Mula dito sa Buga, San Miguel, Bulacan. Itong testimony ko na to sana dapat noon pa, pero nakiusap po kay partner Agnes na kasi nagpa-schedule po ako ng surveillance test. Kung bakit ako nag-surveillance test kasi nag-suffer po ako ng colon CA. So nag-undergo po ako ng operation last January 2022. So halos ilang taon na ngayon. So yun nga po na dapat itong testimony ko na to ay nung nakaraan pa yata. Pero sabi ko kay partner, tapusin ko na muna. So yun na nga, nagkaroon na nga po ako ng test, colonoscopy, surveillance. At awa po ng Diyos, una sa lahat sa kanya, ay maganda po yung naging resulta ng aking test. Hindi na po ako kinuhanan ng sample para i-biopsy. At saka ayon po sa doktor na tumingin sa akin, ay pwede na raw every 3 years bago ulit ako magpa-test ng colonoscopy. At ang maganda nga po doon, hindi lang yung colonoscopy ko, pati yung aking tumor test, yung aking CT scan, laboratory. So lahat po na yan, maganda. Sabi ko nga, una po sa Diyos, ang sa tulong niya. At siyempre, sa tulong po ng ating amazing product. At ito po ako, ang talagang particular lang na ginagamit ko ay Max GXL. Yung pong operation ko ng colon ay pang ilang opera ko na ba yun? Kasi ang opera ko na po ay 3 sa hernia, isa sa bato sa abdo, itong laser pala, recently lang, nung naano na ako, na-opera na ako sa colon, so nagpa-laser din po ako. Yung po bato, pinakiyo ko na yun, bato sa pantog, abdo, tsaka sa bato sa bato. Pero naano ko na po lahat yan, pinagdaanan ko na lahat yan. Pero sabi nga, lagi ko naririnig kay Doc Cortina, ang product po natin, ang isa sa kinagaganda kasi niya, kung umiinom po tayo ng mga synthetic drug o kung ano man yung inireseta sa atin ng doktor, dahil po yung ating cell ay nire-restore nga niya. So yung pong epekto ng mga iniinom natin is mabilis po yung nagiging talab. At ako ay hindi naman ulit mahihusay yung ating product, kaya yun na lang ang ginagamit ko. Kung ano po yung binigay inireseta ng doktor, ginagamit ko rin po yun. Kaya lang, syempre, napakalaki po talagang tulong ng Max. Kasi una, kaya ako nasasabi, nung panahon na ako po tawag dito, yung nag-chemotherapy ng 8 cycle. Bago po kasi mag-chemo, ang dadaan ko muna po ulit sa mga test at ang unang titingnan doon ay yung CREA. So sa panahon po nung ako yung nag-chemo, dahil nga po napakarami ko iniin na gamot at yun nga, ang CREA ko po ay hindi tumaas, hindi siya lumampas ng boundary. Karaniwan yan, 0.9 lang. Ang alam kong ano ng CREA, mga 1.2, ganyan. Pag tumaas pa doon, medyo alarming na yon. Pero ako po, pangkaraniwan sa akin ay 0.9 lang. Hindi ko alam kung nag-1 ako, parang hindi. So yun po yung masasabi ko na isang napakagandang naitulong sa akin nung
product. Kaya sabi ko nga kay partner, ulitin ko na lang, hindi ko na pakakahabaan yung testimony ko kasi pag umahaba po yung testimony ko, nagiging emotional ako eh. No, kaya hiklihan ko na lang. Sabi ko nga kay partner, yan mo na ako, hayaan mo na muna matapos yung aking mga surveillance test para proud naman ako pagka nag-testimony. Masabi ko na talagang malaki na ituturo sa atin ng product. Ngayon, doon po sa mga nanonood ngayon, baka sabihin nyo naman yung mga operang pinagdaanan ko ay hindi totoo. Pwede nyo po ako i-PM mamaya, papakita ko sa inyo yung butas-butas ko dyan. So para makita nyo. Hindi ko na po papakita dito kasi baka ma-sensor tayo. Baka maraming nanonood. Pero kung gusto nyo pong makita, i-PM nyo ako, papakita ko sa inyo mamaya. Pagka tayo na lang po. Ngayon, kung meron naman po kayong mga ibang katanungan regarding puro sa pinagdaanan ko na talagang hindi naman ordinaryo, sabi nga nila yun daw sakit ko yun daw yung sakit yata ni Corazon Aquino, no? Ganun talaga. Siguro hindi pa rin natin oras at binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabubuhay. Pero sabi ko nga po, kaya ako naniniwala sa product, biblically, ulitin ko ulit, na talagang meron mga taong pinagkalooban ng karunungan para tumuklas ng mga bagay na maaari natin magamit at makatulong sa ating mga health issue. So, dalawa na nga po dyan ay si Dr. Robert Keller at si Dr. Herbert Nagasawa. So, isang magandang opportunity na nakita po natin itong mga ganitong breakthrough products. Kaya doon po sa mga nanonood, huwag na po kayong mag-atubili. Sabi nga rin ni Triple Diamond Granny Guadamore, sabi nga believe and you can see. Kailangan maniwala po tayo. I-try po natin. Huwag po tayo mag-hesitate. Huwag tayo na gamitin po yung ating product. At sisiguraduhin ko po sa inyo, sa mga nanonood. Kamukha po nung naunang nag-testimony na sinuntang ko. Ako po, naniniwala po ako doon talaga. At ako sa sarili ko, marami na po ako napainom na mga naging kasama natin dito sa Max International na gumagamit po ng product na hindi po mga pangkaraniwan ang mga case ng aking personal na mga napainom. Parkinson's, psoriasis, yan po yung mga mga rare disease. Sabi ko nga po, hindi ako haharap sa inyo ngayon kung ako'y mag-iimbento lang ng sasabihin sa inyo. Ayan. Kaya muli, salamat po sa pagkakataon, partner. Pasensya ka na. At, Thank you. pasensya ka na. Ngayon lang ako di kita napagbigyan. Pero sana, sa awa at tulong ng Diyos, tuloy-tuloy na po sana yung maging ko. Ilang taon na lang naman, pwede na raw po ako i-declare na cancer free. Nakakatawa naman. Colon niya na. Grabe. Oo, colon cancer. Tsaka pwede ko na bang i-declare? Ay, ako pala magde-declare. Kasi nakikita ko, hindi ka naman mukhang may sakit eh. Nako, pagka nga po, kasi nung magkaroon nga ako ng ganong sitwasyon, so nag-apply po ako ng PWD ID. So nakalagay doon, cancer. Kaya pag halimbawa, kakain ako sa mga fast food, sasabihin ko, PWD. Ayaw maniwala. Saan papakita ko yung ID ko? Sabi ko, sige, kayo na magka-cancer. Ayun. Sir, sabi wala naman sa itsura nyo. Sabi ko, paano kaya pala yung disadvantage, no? Kapag cancer patient ka, tapos hindi ka mukhang may sakit, di ba? Ayun. Salamat, sir. Thank you very much ulit. Okay, salamat sa inyo. Thank you. Salamat po. Sa ganitong mga event na talagang walang kapaguran itong aking mga kasama dyan. Kay Partner Agnes. Para makatulong naman. Para makatulong sa iba. Diba? Oo. Thank you, sir. Siguro sa sunod na malalaking event, baka magkita-kita na ulit tayo. Yes, in LMR. Salamat. Back morning. Salamat po. Thank you. Salamat po. Ayan. So, isa pa po kasi ito imported to eh. Imported from Singapore. Hi, Weng. Hi, Weng. Rowena. Hi, good evening po. Ayan. So, same time naman tayo dyan sa Singapore, ano? Opo. Ayan. Same time naman. Ayan. So, imported from Singapore tayo para naman,
'Di Hindi ba? naman Kasi po. sabi ko na Sa Pinas pa rin. napakaganda kasi nung kanyang testimony ni Weng, yung latest na testimony niya sa kanyang mother. Ay, ito na lang, Weng, pakikwento mo naman kung ano ba ang nangyari sa mother mo at nagkaroon ng problem at ano yung ginawa nyo para matulungan si mother. Actually, yung si mother ko is ano siya, naoperahan na yun dati. May pumutok na ugat sa kanyang binti. Tapos, yun, inoperahan siya dito. Kaya medyo, ano siya, pag naglalakad siya, talagang masakit yung paa niya. So, habang ano yun, naalala ko yung sa Max. So, nandito pa lang siya, umiinom na siya ng Celgevity. And then, dahil nga doon, kailangan niya magpahinga, sabi ng doktor, so umuwi kami. After noon, dahil sa paggamit na ng Celgevity, so madaling nag-recover yung sugat niya. Ayan. But then, so naka-recover na siya, but nung recently lang, nung kailan ba, hindi ko na alam kung anong buwan yun, nakamot niya yung ano ulit, yung Recover, sugat. pero ito muna, naka-recover Hmm. siya, tinuloy ba niya yung Max nung pag-uwi niya dito? Nung, syempre, nasa Pinas na, medyo kulang na sa budget. So, hininto. Hininto Hinto, namin yung, ayan. Para oo, maliwanag, hininto. ano. Pero So, naka-recover na siya noon. naka-recover siya nung una, Na, nag-close na. Nag-close na na-close siya. na, okay na kasi may Mm-mm. sugat, diba? Tapos pagdating dito, Mm-mm. hindi na tinuloy. So, ano nangyari nung nag-stop? So, nung nag-ano siya, na-open ulit, na-scratch niya, nag-open yung wound niya. And then, yun, nagka-infection na siya. Ayan, Mm-mm. so, nung nagka-infection siya, tinakbo siya sa hospital. And Mm-mm. tapos sabi ng doktor, the only way is putulin. I-amputate yung, ano niya, yung leg niya. Talaga So, ha, hindi kasi, lang daliri, ano? Yung hindi, mismo, yung buong ano niya, yung kaliwang leg niya. oh, Kasi grabe pala. malaki yung ano niya, malaki yung na ano sa skin niya. Pati sabi ng doktor kahit yung parang nagnana siya and then nabubulok sa loob. Yun ang Mm. findings ng doktor sa ano Mm. niya sa paa niya. And then yun, sabi nga i-amputate. Pero hindi kami pumayag kasi ayaw ng mga auntie ko. So pinag-pray namin, sabi namin, kinausap niya si doktor na hindi pwede, sabi niya. Kailangan talaga. So noon, sabi ng doktor, gagawin nila yung makakaya nila para i-save yung leg niya, yung paa niya. Yun. Tapos yun nga, inoperahan siya. And then, noon, sabi ni Ate Erlyn, i-try yung Max 1. So, yun, in-orderan ko siya ng Max 1. Kasi may ano na rin siya doon sa LGBT na try niya before yon. Yeah, trusted din niya yung, yung gamot na yun. Kasi yung iba ayaw talagang gumamit ng mga supplements. Pero si nanay, kasi na-try na niya yon. So, yun, ginamit niya yon, ininom niya yon. Nung una, 2 capsules pa lang nung tinry niya. Pero nung napansin niya yung mabilis na pag ano nung ano niya, saka malakas siya. Hindi yung nanghihina kahit na ka-opera pa lang, hindi siya nanghihina doon. So malakas yung ano niya, immune system niya and then yung parang hindi kagaya ng iba na kapag naoperahan is parang nanghihina siya or hindi makagalaw-galaw. Pero sa kanya nakaka-move siya kasi nga yung malakas yung tulong ng max na para maano yung katawan niya, pampalakas talaga. Kaya yon. So dahil doon, in-increase niya yung level ng pag-take niya. So ngayon, four capsules na yung tinitake niya a day sa max. Max. Yun. So, ulitin lang Mm. natin, na-amputate ba yung paa? Hindi, Yung hindi legs, nga po. hindi Hindi nga na-amputate. po. Pero inoperahan pa din, ano, kasi syempre Inoperahan. nagnanana. Oo. Kailangan Pero kasi lilinisin yun. Lilinisin nilinis. siya, Ah, oo, para mm, matanggal yung mga may mga old na ano doon, tapos may mga mm, nana. So, kailangan mm. talagang lilinisin doon. At yun nga, yung ginawa. Yun. At hindi na natuloy yung amputation. I Hindi na. think nung time na yon binigyan kayo ng ultimatum, di ba? Na pag hindi pa rin, Oo. yun yung inano namin, sabi Oo, ko, sige, sabi na, dalhin. Kasi oo. kinausap ko sila sabi ko, kasi bibigyan yata ng 24 hours para kung Reset. hindi pa rin maging Mm. okay, kaya Mm. sabi ko, sige, ibigay itong Max 1 para, sabi nga ni Felix, itong asawa ko, napakalakas ng bilib sa Max. Sabi nga, sige, bukas ilalabas nyo na yan.
painumin mo lang ng max. Sabi gano'n. So talaga namang nilabas. So hindi na natuloy yung Hindi amputation. na. Kasi kung talaga kasing kailangan naman, wala naman magagawa no? Ibig Oo. sabihin, hindi naman ganun, ano. Okay. At ngayon, Tapos, kumusta yung paa niya? sabi Yung nga niya sugat? is, yung, nag, yung dati na malalim yung pagkakasugat niya is, ngayon bumabalik na siya sa, yung normal, maliit na lang siya na Galing. butas. Kaya sabi ko, oo, actually, ang sabi ng kapatid ko, bilangan ko siya ng, yung, ano ba yun, yung Centrum para sa Ah, mga matatanda. Sabi ko naman sa kanya, hindi, mas mabisa tong Max 1, sabi ko sa kanya. Kasi para talaga, kasi binasa ko rin yung word na ribosine na nandoon sa Max 1. So, sinearch ko yan kung ano yung mm, ibig sabihin, yung anong benefits doon na makukuha. Kaya sabi ko, mm, okay, mm. tama. At nabasa ko nga doon sa Google, nandun yung ng product ng Celgevity at saka Max 1. Yes. Yun, ang galing, no? Mm. At talaga Oo. namang nakatulong sa Tulong. nanay, Oo. mahirap talaga ma-amputate, no? Kaya Isipin sabi mo. ko, Mm, i-continue na lang yung na yan, yung product na yan. Instead na yung sa Centrum, sabi ko sa kanya. yun. Tsaka tandaan mo ha, ang tawag dito, natulungan na siya ng Max noon kaya lang nag-stop lang. Tapos Oo. ngayon, nakatulong ulit. So, dapat i-maintain na talaga. Kasi, Ayun na po. isipin mo, ang Oo. laki ng gastos natin sa ospital, weng, isang linggo yun. Ilang Kaya Max nga, 1 na oo. yun. Oo, oo. Di ba? True. True, Ayun. true, true. Oo. Yan, di ba? Pati yung emotional, lahat kayo dami. Isipin mo, yung the fact na dapat puputulin na, pero buti na lang hindi naputol. No? Opo, Kasi opo. talagang inano namin yun. Sabi ko, de, kunin mo na to. Painom mo na agad. Oo. Ayun. Thank you, Ate Arlene. Salamat. Salamat din sa Thank product. No? you sa Siyempre. Oo. pag-share. Oh, thank you, Weng, ha. Kumusta na Sige lang po. dun sa Singapore? Thank you din po. Thank Okay Yan. po. Bye. Bye. Thank you. you. Thank you very much. Ayun. So, napagbigyan tayo ni Weng. Sabi ko kasi, i- i-share niya. Kasi ang ganda ng testimony, di ba? Yun. So, pag may mga tanong po, ayun. So, welcome po natin si Doc. Hello, Doc. Hello, Doc. Hello, Doc. Hello, Doc. Hello, Max Ayun. morning. Max morning, Doc. Yeah, okay. Yeah. Clear ba? Clear ba? Yes po, Yes, Doc. Doc. Yeah, okay, okay. Clear. Sige. Ang Yeah, ganda okay. ng sounds po Saan ninyo, kayo, Doc. Doc? Sa Tugigaraw? Hindi, nandito ako sa Manila. Maganda Manila. dahil nakakuan ako. Kompleto gadget kaya. Oo Doc, nga. nasa Maganda. beach pala kayo Boracay yata Oo yan, nga. Doc Travel. At Ah, ng Doc, no, sa Cebu ba yun? O Davao? Alin? Galing kayo ng Davao? No, hindi kami natuloy ng Cebu. Na-postpone ng October 11, then 27 yata ang Davao. So Okay. October mm, 11, Cebu, then 27, Davao. Mm. okay, Kasi Doc. yung Baguio. Mm-mm. Oo, dahil nga sa Baguio. Wait lang Yun, yung hindi ko Bagyo. nakita. Okay. Hindi ko nakita yung mga pero natuwa sila doon sa lahat ng mga testimonies, Doc. Hindi ko, Well, may well alam, anyway, maganda yung testimonies. Ang i-prepare mo lang, dalawang slide lang ang i-prepare mo ngayon, Ma'am Arlene, kung sinong kwan sa inyo, yung kung mga sino ang host. alin po Uh, doon, Doc? kwan lang, yung max formula lang at saka yung graph nung kwan, nung Sige. glutathione sa oxidative stress. So Ay, anyway, oh, kwan pala, maganda pala yung dapat pala yung kausap ni naka-monitor ba si Jenny ngayon? Ang kausap niya dapat si Ma'am Agnes pala. Oh, Ikaw dapat ang magkwan sa kanya. sabi na, Doc, sa kanya. Ay, gusto niya pa rin yung magpa-consult. Kasi lahat yung nararamdaman niya, kagaya mo, yung kaya ayaw mo magbiyahe mag-isa. Siya naman, pag meron ng traffic, ganun ang problema niya. Which is very similar yung sa'yo, milder lang yung sa'yo, na pag hindi ka nagbibiyahe basta-basta dahil parang pag nandun na, yung anxiety mo, grabe. So, oo. Pero Now, nakabigla yun. totoong maganda yung kan. Totoong maganda yung mga testimony ngayon dahil ito yung palagi kong ine-explain na ang nakaka-perfect pa lang ng testimony of course na yung kan natin na yung mga associate natin is si Ma'am Litz.
Kasi pag siya yung nagte-testimony kompleto. Kasi kagaya ngayon kay lahat na um, yung na-emphasize nung except kay Ma'am Agnes, na-emphasize nung tatlo. In fact, ang pinaka-emphasis kanina is kay Sir Rigoberto, yung ah, kagandahan nung pinagsasabay yung the most potent antioxidant para sa free radical. Pwede mo nang i-kuan, Ma'am Agnes, yung Max Formula. Kasi dapat isipin natin palagi yung Max Formula. So, in-emphasize yan ni Sir Rigoberto na yung kung ano man yung tinitake nyo na gamot, ganon, i-take nyo lang. So, diyan, kung ano yung tinitake nyo na gamot, i-take nyo lang. Pagkatapos, then, isabay nyo lang yung product. So, ang hindi lang nabanggit karamihan ng nag-testimony is yung lifestyle. Kasi uulitin ko, nagkakasakit tayo because of free radical, as was explained by Ma'am Arlene earlier. At yung free radical naman is galing doon sa kwan din kanina, yung parang may mga kidlat na kwan na from stress, ganyan, hanggang doon sa dulo, meron doon medicines, drugs and medicine. So, yung mga lifestyle kasi, pag hindi natin sinusunod, yun ang nagpro-produce ng free radical that is causing the disease. So, ano dapat ang gawin natin then? So, in-emphasize ni Sir Rigoberto kung ano yung finding ng doktor sa inyo. That's why kaya kailangan magpa-diagnose tayo para malaman natin kung ano yung kaso natin. Then, kung ano yung binigay ng doktor, tuloy-tuloy lang natin i-take yun. Pero very clear yung lecture kanina ni Ma'am Arlene that the most potent antioxidant, wala yun sa labas. It's not produced outside of our body because it is inside our body. That is the most potent antioxidant and it is called glutathione nga, yung natural glutathione or the glutathione produced by the body. Na-discuss naman ni Ma'am Ellen kanina na yung diferensya ng Ma'am Ellen ba, o Ma'am Agnes kanina, yung nag-discuss about the Ellen po. glutathione. Ma'am Ma'am Ellen, Ellen po. na hindi nga effective talaga yung glutathione that is not produced by the body. So remember that So clear yun, it's not effective. And the most potent is the glutathione produced by the body. Yan yung panglaban natin sa free radical in our body. Okay. So, and saan ba galing yung free radical? Galing po yan sa lifestyle. So kaya napansin nyo, uh, 3 years, 2022, 2 years to go si Sir Rigoberto doon sa clearance na ibibigay sa kanya dahil usually kami mga doktor nasa 5-year survival rate ang pinag-uusapan namin. And pag tinitignan mo yung 5-year survival rate ng colon or colorectal cancer, depende sa stage, mataas naman, 75, meron pa nagsasabing 90% doon sa gabot pero bakit ka na 90% even na parang siyam yung gumagaling pero yung isa hindi gumagaling? Bakit ka magsusugal? Meron dito yung pang 100% na. Kasi alam naman natin na ang dami nang lumampas sa 5 years na mga cancer patients natin na tuloy-tuloy, hindi tumigil In-emphasize ko, hindi tumigil dahil kay Ma'am Rowena kanina, yung nanay niya tumigil, kaya bumalik. So, bumalik yung problema. So, hindi tumigil na nag-take ng product, tinapos yung nagkaroon ng surgery, tinapos yung chemo, radiotherapy, immunotherapy, and they went beyond 5 years na. Ang longest na natin, si Ma'am Litz, 19 years na siya. And alam naman natin na yung free radical, yan ang nagkokos ng sakit. So, dalawa ang panlaban po natin. Dalawang araw yan. Yung antioxidant na panlaban sa free radical at saka yung lifestyle na pagandahin para mas kokonti ang production ng free radical. So, okay. Very clear yan na pag pinaganda mo ang lifestyle mo, mas kokonti yung free radical mo. Kung konti ang free radical mo, possible na hindi ka magkasakit. Kung gusto mo bang mas kokonti, mas mapababa, mag-take ka pa ng most potent antioxidant. So talagang ang baba na ng free radical mo, hindi ka na magkakasakit. Which I will explain now, later on. Dito muna tayo para at least maintindihan lalo na yung mga new na cancer patients. Ganito po kasi ang nangyari. So you were diagnosed with cancer. For example,
The reason why you have cancer is the free radical coming from your lifestyle. So what happens to those who don't take the product, doon sa disease mo, inoperahan ka, nag-chemo ka, nag-radiotherapy ka, those are another set of free radical. As was explained kanina, yung araw na yung drugs and medicine doon, kasama doon ang chemo. So yung original na free radical that cause your cancer, plus yung effect ng chemo and radio as another free radical, talagang within 5 years, babalik at babalik yan at mas matindi na yung cancer mo. That is the problem. Especially kung dito sa lifestyle ay hindi maganda. Bihira, I think it's only 10% yung mga they did not take any antioxidant, basta nagpa-opera sila, nag-chemo and the rest. Meron naman pong nabubuhay pero pag tignan natin ang lifestyle ng mga yon, napakaganda. And maybe that's lifestyle na yan natulungan ng mga other antioxidants na hindi naman masyadong malakas, but because of the very good lifestyle, kaya merong isa nakakalusot. Unlike itong pinag-uusapan natin, for as long as you will take our product, kasi ganito ang nangyayari. Nagka-cancer ka because of a free radical. So that's why ang advice ko palagi, mag-take ka na ng max product para tataas yung endogenous glutathione, ma-neutralize yung original set of free radicals that cause your cancer. Wala na yon. Okay? Operahan ka na, nag-chemo ka ngayon. Yung chemo kasi, as I mentioned earlier, another set of free radical. So it's up to you. Kung stricto yung doktor mo at talagang pinakinggan mo, sabi niya, huwag kang mag-take ng any food supplement or any medicine except itong binibigay ko, well, it's a gamble on your side. So, pag hindi ka nag-take ng max product, siyempre yung chemo and radio, 1 month usually yan, within that month, tataas ulit ang free radical mo. Ang problema, pag yung pagtaas ng free radical mo is talagang bagsak na bagsak yung glutathione mo, baka hindi mo makayanan. That's why ang diferensya ng mga nagte-take ng max products na nagkikimo with those who are not taking, yung nagte-take ng products nandun sa mall, ang lakas-lakas. While yung hindi nagte-take, naiiwan doon sa chemo center sa hospital, sa dialysis center or sa hospital, or pag umuwi sa bahay, talagang hinang-hina, flat talaga. So that's how the Max products help us. Yung original, the free radical mo, tanggal na yon that cause your cancer. So ito ngayon, magiging effect ng chemo and radiotherapy mo, pag sinabayan mo ng Max product, immediately neutralize na siya. So wala ka ng problema in the future. Pero kanina, napakaganda yung kay Ma'am Rubena sa nanay niya dahil nung tumigil, bumalik. At i-explain ko yan sa next slide, Ma'am Arlene. Okay, Doc. Ako muna mag-share. Yeah, okay. Para at least i-explain ko mabuti kasi this will also answer yung problema kanina nung nanay ni Ma'am Rowena. Okay, dito. Ang ganda kasi sana kung baliktad yung kulay kasi natin. Kasi dapat yung blue yung glutathione, yung red kasi yan yung sakit eh. That is the free radical yung kansa. Anyway, baliktarin natin yung code. Lalo na yung may mga color blind, green yung nasa taas niyan, hindi yan red. So anyway, itong oxidative stress, ito yung free radical na sinasabi ko. Ito, very clear tignan natin mabuti ito. First, pag-aralan natin mabuti. Ang unahin ko dito is yung nanay ni Ma'am Rowena. So ang nangyari sa kanya, nung nagkaroon ng, let's say, baka deep vein thrombosis yun. Kung hindi man thrombophlebitis, deep vein thrombosis. Dahil sa free radical that is coming from the lifestyle, ulit-ulitin ko ito lifestyle nang gagaling ang free radical, galing yan sa environmental factor. Yung mga lectures natin na 80,000 chemicals in food, water, and air, yung 80,000 chemicals in our blood, yung stress, and the rest, yung nakikita nyo sa gilid, yung parang araw na yan, nandyan lahat yan. Those are the lifestyle that is producing free radical. At makikita natin dito sa graph na ito, noong pataas na yung in fact, this is not so accurate, Ma'am Agnes and
Ma'am Arlene, dapat itong pagtaas ng blue is nandun dapat sa kwan. Ito, kung saan, di ba straight yung glutathione level, straight din yung free radical. Pag mag-start ng tataas ang free radical mo, bababa na dapat yung glutathione kasi nagagamit nga na nag-donate ng electron yung glutathione para hindi masira yung cell. Kasi ang free radical destroys the cell. That was explained earlier. Now, dito sa picture na ito, kung dumating yung punto na yung free radical is nagkasalubong na doon sa glutathione, yan yung sakit ng nanay ni Ma'am Rowena earlier. Ang nangyari, noong nag-take siya ng glutathione, pwede nating itaas ng konti itong red. Pwede nating ilagay sa level ng between 60 and 70. Yan, dyan sa level na yan. So kaya medyo gumaling daw. Kaso hindi na explain kung binago ba niya ang lifestyle niya kasi this is where pwede ring lalayo yung pag-cross nung dalawa kung maganda ang lifestyle mo dahil mas kokonti ang naproproduce na free radical. So dalawa ito pag ginandahan mo ang lifestyle mo, bababa yung production ng free radical. At pag nag-take ka ng max product, tataas yung glutathione level. So, hindi magmimit dito sa 55 as was explained by Dr. Keller. Pag yung red mo is tumaas ng konti, yung blue mo bumaba ng konti, they might be meeting dito. 65, 70, or 80. Pwede ganun mangyari. So, anong nangyari sa nanay ni Ma'am Rowena, nung nag-take ng product, medyo tumaas yan, gumaling. Kaso yung free radical niya, pataas ng pataas, itinigil pa niya. Yung pag-take ng product, bumagsak ulit yung kanyang glutathione. Nag-meet ulit yan na yung puputulin yung paa. Pero good dahil bumalik. Bumalik sa pag-take ng max product, tumaas ulit yung glutathione niya. Siyempre, pag tumataas yung red na yan, mapapalayo dito sa blue, so nawala yung sakit niya. So this is very clear. And here, makikita nyo yung ang sinasabi ni Dr. Keller dito, nag-zero na ang glutathione at age 80. And true enough, kasi halos wala nang makarating ng 80 ngayon bihira na. Bihira, it's a handful. Yung mga kamag-anak natin, ako, nanay ko, tatay ko 88, nanay ko ngayon 92. Pero itong mga generation natin, mukhang hanggang dito na lang tayo Now, what I'm trying to point out is, this is very important para doon sa pagte-take natin ng product at saka yung lifestyle. Uulitin ko, kung nagte-take ka ng product, mataas ang glutathione level mo at pag maganda ang lifestyle mo, mababa ang free radical mo. So hindi sila nagmibit because if these two, yung glutathione level mo at saka yung free radical is magbit, that is where the disease is. At pag talagang nagbaliktad na at nag-zero na ang glutathione mo, you die. Ito yung sinasabi ng graph na ito. That's why you have to understand this very well. Kasi, in fact, this is even preventive. Parang bakuna ito. How could you prevent disease with this picture? Ka-explain ko lang. Gandahan mo ang lifestyle mo, mababa ang free radical mo. Mag-take ka ng max product, mataas ang glutathione mo. Ang layo na mag-meet sila because disease comes when nag-meet na itong dalawa dahil ubos na kasi ang glutathione mo dahil tumataas ang free radical mo. That's why doon sa lecture kanina na low glutathione level na lahat ng sakit kasi nag-meet na nga So yung mga binanggit kanina na heart disease, cancer, and the rest, 12 yung pinakita kanina, nag-meet na. Mataas na masyado yung free radical, mababa na masyado yung glutathione, kaya nagkasakit na. So very easy yung solution. Itaas mo lang yung glutathione level mo at ibaba mo ang free radical mo through a better lifestyle. Yung isa naman is by taking product. So I will take this opportunity now to explain by taking the product. Ano bang sinabi ko? Cell-JVT Max 1, Max GXL, or glutathione? Hindi ko nga sinabing ribosine technology ng Max 1 or Cell-JVT at N-acetylcysteine ng Max GXL. Because remember sa mga testimony ngayon, the worst testimony is Sir De Jesus, si Sir Rigoberto De Jesus. That is a cancer. Anong ginamit niya? Max GXL. Bakit okay siya? Because glutathione naman ang pinoproduce ng Max GXL. Ganoon din si Cell-JVT and
ah, Max One o si Ma'am Malikdem kanina, yung kanyang ginamit is Max GXL din initially. So halos lahat, kasi yan naman yung nauna. So kaya lalo na ngayon, naunang naubos yung Celgevity, sumunod yung Max One. So GXL na lang yung naiwan. So matataranta na naman tayo dahil wala na naman si Celgevity, wala na naman si Max One. Don't do that because any of the product that is available is more than enough. In fact, pag ma-recall nyo yung mga lectures ko, pag tinignan nyo yung Max GXL, that is a 300% is increase of 3 capsule per day. That's why yung iba, kahit naka 3 capsule per day lang sila, okay, dahil it's still 100% yun of glutathione inside their body. But remember, kung ganun ang take niya, kumusta kaya yung lifestyle niya? That is one question. Wala kaya siyang problema sa production ng glutathione because of the deficiency of the genes in the production of glutathione. So yun lang naman ang kwan natin eh. Tinitignan natin. Kaya ine-emphasize ko palagi yung pagtutulungan nitong lifestyle para bumaba yung free radical mo para kaya kahit medyo mas konti ang i-take mo na max product is okay na hindi pa rin magmimit. In fact, pag tignan natin yung uh, increase ng glutathione doon sa ribosine, yung last na study natin is overall 26%. So that is only one-fourth of 100%. So parang sinasabi ko na kahit i-times 4 mo yung dosage ng Max 1 or Celgevity is okay lang dahil ang baba nung result nung research natin. Pero wag naman yung mga 10 ng mga ribosine technology dahil it's too expensive on the part of the patients. Now, going back sa Max formula, uh, namomroblema ang mga gumagamit nito. Tayo mismo, lalo na nung umpisa natin, we have to accept that our product is expensive. Pero napakaganda naman. Now, ganito ang gawin natin. Kailangang i-emphasize natin yung business side para at least makamenos tayo doon sa gagastusin natin. That's one. Second, kailangan na paggandahan natin yung ating lifestyle para kahit mas medyo reduce yung dosage natin, okay lang. And lastly, pag meron tayong problema, we have to go to a public health facility. Kasi ang dami ngayon, in fact, yung mga qualified no balance billing, kahit hundreds of thousand yung gastos mo, if you are qualified under the no balance billing, wala kang babayaran. Ngayon, pag sa cancer patients naman, ang laki-laki ng binibigay ng PhilHealth, 300,000 or more, that is more than enough for your chemo. Dialysis, ang dami na, 144 yata ngayon or 152 sessions per year. So parang mga kwan na lang, yung transfusion na lang or mga ibang gamot ang gagamitin mo. So we have to take yung max formula and toto para at least mas maintindihan natin. And yung diniscuss ko kasi na una, this will answer na yung mga lahat ng tanong ninyo. Like for example, bakit ka nagkasakit? Dahil nga hindi maganda yung lifestyle mo, tumaas yung free radical mo, bumaba yung glutathione mo pag neutralize ng free radical. So dalawa yung napaka-importante na gawin mo doon. Mag-take ka ng max product, tataas yung glutathione level mo. Gandahan mo yung lifestyle mo, bababa ang free radical. Saka yung sabi ni Sir Rigoberto kanina, don't fail to take your medications. Kasi ang sabi niya kanina, Ah, pag gumanda na kasi yung cell, as a result yung ginawa ng glutathione doon sa parang kwan na, yung parang kinalawang ng apple, yung brown apple. Ang effect kasi ng Max International product, gaganda yon. So ang sabi niya kanina, mas mabilis na ang epekto ng synthetic drugs. That is very true, which includes even chemotherapy. But ito naman ang idadagdag ko na ngayon doon sa sinabi niya. Pag doon sa surveillance or monitoring, is okay naman ang blood sugar mo na, especially HbA1c. Okay naman na yung blood pressure mo. Normal naman lahat yung mga laboratory testing, including MRI, CT scan. Pwede mo nang ihinto yung mga synthetic drugs. Because remember, synthetic drugs which includes chemo, pag tuloy-tuloy kasi may mga chemo tayo na tablet na 5 years, mga ganun. Kung normal naman yung
mga CEA, CA125, lahat ng tumor markers mo. So why take this product? Eh yan nga ang source ng free radical. So yun, desisyon na rin ninyo between me and your physician pag sino yung susundin ninyo. Okay? Yan, thank you po, Doc. So, basically po, yung sa dosage po is mas maganda po kung ayusin din yung lifestyle. Yes, of course, Po yung of course. natutunan ko po doon sa sinabi niya, Doc, no? Re- Talagang grabe po ang effect ng lifestyle po, Doc, di ba? Yes, Yeah. grabe yan, grabe. Doc, Hindi yun biro. ito pong nandito sa ano, si Ma'am Percy. Si Ma'am Percy. Ngayon, ang nangyari po sa kanya, ito para ma-assure na din po siya, Doc. Kasi from Baguio po is, ah parang gusto po ko din doon sa BGH na dito na lang siya sa Pangasinan. So, Okay. ano po ba yung sa pagkikimo, Doc? Same lang po ba yun kahit na isang ospital? Halimbawa, tinransfer po kasi sila dito sa Region 1, dito sa ano. Ay, so, alam niyo po yung feeling na, nako, bakit ganon? Nilipat ako ng ospital, baka mamaya mamatay na ako kasi nilipat Hindi, ako. paano yun? They should take into, di ba kaya ine-explain ko rin yung Mm, dapat turuan nyo ng business part, mm, dapat libre naman sa government hospital, kailangan yung dosage ayusin natin, ayusin ng kasi kaming mga doctors, by mm, just looking at you, by just listening, yung mga pinag-uusapan ninyo, nire-report sa amin yan ng mga janitor, ng mga nursing attendant, ng mga nurses, yung financial capability. So alam mm, nila na pag tiga dyan ka sa Pangasinan, aakyat ka pa ng Bagyo, that's very expensive. Pag mm, wala kang kamag-anak na tirhan yon, lalo na kung walang dorm yung hospital, another expenses yon. Samantalang parehas din naman yung gamot na gagamitin. Eh yeah. why not diyan na lang ng mas malapit? So, tinitingnan namin lahat yan. Kaya kung napapansin nyo sa akin, kaya ako tinatakel din yon dahil we understand very well kasi kahit tayo ngayon na nag-uusap-usap, tayo lahat dito nandito ngayon, sa akala mo ganun ba kabilis yung gastos mo na pag pumunta ka ng ospital, kayang-kaya mong bayaran yon? Ay, hindi. Mm, Definitely hindi. mm, Kung libre sana lahat like other countries na libre na lahat, kaya ang tataas ng mga kinakaltas sa sweldo, eh, wala kang problema sa expenditures. Pero dito sa atin, ma-imagine mo kung nagkakaroon ka ng ganung problema. That's why, tignan nyo okay. Halimbawa, kahit na lang sa kan, bigyan ko kayo ng hypothetical example na, pag ikaw ay hypertensive, mataas ang kolesterol mo, mas alam nyo siguro ito, saka ay, si Ma'am Arlene, dahil katatapos ba lang how much is rosuvastatin, metformin, kahit losartan lang. Yung tatlo na yon. So kahit yung mura siguro, baka you are spending 1,000 per kwan siguro. Pero 1,000 per dito, month. Doc, Per month na parang, siguro yon. parang kasi libre yung isang gamot. Hindi, Parang, kwan na lang. Wag na yung kwan, yung libre. Para kwan, may gusto kasi ako parang i-compare. Sabihin na lang natin na kwan. 1,600, Doc. Isang Sabihin na take. lang natin, kasi the truth is 3,000 to 15,000 yan. Pag branded ka, 15,000 yun. Lahat ng Opo, didiscuss ko na sakit. 1,600, Doc. Yung O yun, mga sinabi 1,600, nyo, okay. Yeah, yung okay na sinabi yun. nyo po, Doc, Yeah, okay na 1,600. sa 1,600, okay. Ang product natin is 3,700 pag member ka. Mm-mm. So in 1 year, 36,000 yon. Itong pinag-uusapan natin, di ba, nagbibiro ako kuminsan, pag gusto na ninyong mamatay, itigil na ninyo yung pag-take ng product natin. Kasi ibig Mm-mm. sabihin, tumataas yung free radical mo dahil tinigil mo na yung pag-take ng product natin until such time na yung glutathione nandun na sa baba. You die there. Okay? That's why, huwag pabayaan natin yung mga nag-take ngayon, then titigil, then magte-take ulit for as long as hindi niya masundan yung business side at hindi niya kaya talagang bumili. Because it's better na nag-take, tigil, nag-take kaysa yung totally na tumigil at Mm-mm. mag-shift sa ibang product na wala namang nagagawa or kokonti ang nagagawa. Because kahit yung sasabihin natin, hospitalize ka 100,000. 100,000 ang ginastos. Ang laki-laki kung ma-hospital ka. E binibigyan mo naman nung tatlong klase ng product yung pasyente mo. 3,700, 3,850 at saka 3,939. Magkano yon? Almost 10,000 monthly. Oh, in 10 months, di 100,000. Mahal ang product natin. That's why, kailangang ituro natin yung business side. That is one. Kailangan yung by heart na alam nila yan.
Kasi dito natin mai-implement ang tinatawag na social equity and social justice. So what do I mean? Ang gawin lang naman nila is maghanap nung kababayan natin na yung mga, lalo na sa flood control, kayang-kaya nila kahit premier lahat yun. So, yun ang ibig ko sabihin. Maghanap nung kayang bumili para meron siyang gagamitin para sa sarili and pamilya. Kaya ko rin na-explain na pag maganda ang lifestyle, lower ang dosage. Kaya in-explain ko rin na ang Max JXL, kahit nga ibawas mo yun kasi 300% ang increase. In fact, kahit doon sa chronic viral, magkano yung increase? 100% pa rin eh. Mm. Tingnan nyo. It's 100% pa rin. So, we have to look at that pag financial ang pinag-uusapan. In connection dito sa bakit sa Pangasinan, huwag ko kayong matakot. Nakita lang ng doktor yun na masyadong magastos po. Huwag kayong mag-alala sa yung anong tawag mo dito, yung ganda nung ah, Yung hospital, Doc, ganun po ba yun? hospital or yung serbisyo, parehas lang po yun. Ang tinignan ng doktor ninyo doon is yung medyo makamura kayo ng konti. That's why, kung minsan, kung nagbigay yung mga kamag-anak nyo ng Apple na cellphone sa sa inyo, di kaya meron kayong magandang sapatos o magandang bag o magandang relo, huwag niyong gamitin. Baka mamaya akala kayang-kaya mamaya pagbayaran niya, ang hirap pala. So, I'm talking about this thing because kailangan ganito yung approach natin because kuminsan hindi natin nare-realize eh. Pero isipin nyo, kahit yung napaka-low na lang na sinabi ko na 4,000 kamo na lang, 48,000 per year yan. Kasi you have to take it regularly kasi pag hindi nyo i-take, in-explain ko. Pag hindi ka nag-take ng Max product, tumataas po ang free radical natin on a daily basis. Bakit? Yung environment mo ba, malinis ba yung hangin mo? Yung iniinom mo ba is malinis? Yung pagkain mo ba, walang growth hormone, walang fertilizer, walang insecticide? Ikaw ba nakakatulog ng maganda? Ikaw ba hindi na-stress? Ang dami po. So on a daily basis, talagang tumataas ang free radical. Itinigil mo yung pag-take mo ng Max product, talagang magkakasakit ka ulit. So that's why, i-modify your lifestyle, then mag-take ka ng product na kahit aralin mo na lang mabuti. The cheapest is Max GXL. You can lower the dose kasi very clear yan. 292% increase. That's very clear. And T lymphocyte yung pinag-uusapan. When you talk of infection and even cancer cell, kayang-kaya ng T lymphocyte natin yon. So, think that way. Pero, anyway, hindi naman tayo di ba? Diyan sa Pangasinan, meron nga yung sila na nagde-decide na kahit isang bote ang inumin nila isang araw. That's okay. No problem. Mm. Wala namang kwan dyan. Wala namang Mm. overdose. Sila lang kasi, syempre, they have the means and Mm. gusto nila talagang siguraduhin yung kanila, they have to do that. And it's okay. Ang sinasabi ko lang dito, yung hindi kaya kasi biruin nyo, the stress of looking for the financial capability or financial expenditures na kung maniwala kayo, it Mm. might have a negative effect. Ayan. Thank you po, Doc. Actually, Doc, tama po yung sinabi niyo, depende. Kasi itong stage 4 natin, Doc, siya naman po yung nag-decide Okay kung, yun. kung ilan yung ite-take niya. Kasi Ah, naramdaman kasi niya, Doc, eh. Isipin mo, Doc, stage 4 at ah. napakahirap din po yung panghihina, 'di ba? Tapos At saka kung Doc, yan, at saka nasa adeno, pharyngeal, Doc, eh, adeno, 'di ba? nasopharyngeal yan, hindi beer. Opo, eh. Parang parang pag ikaw po, Doc, parang parang pag sa iba, parang wala nang pag-asa. Pero dahil nga po inassure naman ng anak na nasa abroad, kung Yeah. ano yung makakapagbalak kasi, yung naramdaman niya yung Maxwell nung kasi una, Doc, GXL lang muna. Ah, Tapos po nung sabi niya narinig niya si Ate Lerms, Ate Lerma ah, na nag-take ng Max. Sabi niya, ay yung Max 1 gusto kong i-try. Eh nag-take ng ah, Max 1. Eh pagka kasi alam mo yung mga Nerbiotic Club, Doc, pag ah. ninenervyos siya, magte-take po siya ng Max 1. So, ayun po. At least, Wala yun lang po. ang kwan lang kasi ang advantage lang kasi nung ribosine technology, yung in-explain palagi nga nung second part mo, si Ma'am Mm, Agnes or si Ma'am Ellen, yung mm, ribose. Kasi yung mm, ribose immediate yung nagagamitin na sunugin ng oxygen para mag-produce ng ATP, adenosine triphosphate, which is the energy. Ma-feel mo kaagad talaga yon. But mm, but kahit naman under the Krebs cycle, kasi magiging problema dito, pag sinunog mo kasi yung kwan, yung oxygen, yung glucose kakusana, yung oxygen magiging free radical eh. Pag mataas ang glutathione mo, i-reduce niya kaagad yung reactive oxygen species. So,
okay pa rin yun. Kahit anong product ang gamitin mo. Ang advantage lang nung isa, readily available na yung glucose. Samantalang yung isa, kailangan pang magre-release yung katawan mo ng glucose from carbohydrate or mag-release ng glucose from your fat or your muscle ng amino acid and fatty acid into glucose through gluconeogenesis. Yun ang sinasabi ko palagi. So, medyo may tagal ng konti. Samantalang yung ribose, immediate na merong energy kaagad. Yes. Kaya yan siguro yung sinasabi na ano ba yung term yung sa amin yan? Sniper. Yung Hyper, sniper. Bali, Yun ang ibig sabihin nun. Yung mismong kwan, mismong effect nung ribose na magkaroon ka ng energy. Kaya lalakas ka kaagad. Because yung cells mo where the problem is, lahat ng cells natin nagpo-produce ng glutathione. So, very, very, kwan yun, very specific. So, palagay ko yung nakuha nilang term na sniper because of the energy coming from the ribose in the ribosin technology. yes po, Doc. Oo nga po, Doc, eh. Parang ganun po yung ano eh, yung sinasabi nila. Doc, etong isang pasyente natin, Doc, is 1 year old. Mm. Tapos parang nagsusuka. Ngayon ang Ah, meron po sila is Max 1. So ang tanong niya ah. is, okay na po daw ba yung 1 capsule sa bata, sa 1 year old? Okay lang yun. Kahit biruin mo pang one capsule 2 times a day ng dosage natin sa adult. Pero kagaya ng sinabi ko, Mm-mm. ah, 64% increase sa 51 to 60 years old. Pero yung Mm-mm. 38 to 50 years old is only how many percent? Yung increase, 16 lang yata. Di Opo. parang times 5 mo pa ang dosage pag gano'n ang age. Well, yan, batang-bata yan. So, okay lang yun. Safe ka lang doon sa kwan. Kung yun lang available, safe ka lang doon. Pero mas maganda sana kung kwan. Lalo na kung nagtatae ba yan or nagsusuka. Kasi kung nagsusuka lang, Nagsusuka. pwedeng meron, pwedeng may ubo, merong sore throat lang yan. Kagaya nung si Kwan kanina. Joshua ba yung anak ni Kwan? Malikdem. So, pwedeng ihalo nga yung Kwan eh. Doon sa pag magtimpla sila ng Oresol, yung masarap na Kwan, yung Pedialyte para sa bata, Mm-mm. pwede mong ihalo yon. Yung Pedialyte doon, yung mismong one capsule doon sa Pedialyte, ipainom mo yon. Or Mm-mm. sa dede niya, kung hindi naman yan Kwan, hindi naman yan nagtatae. So, normal na timpla ng kwan. Ng gatas kasi kung minsan, pag yung formula milk yan, yan ang ginagamit. Pag nagtatae ang bata, medyo diluted yung timpla namin. Sa halip na 6 scoops, 8 ounces kung minsan, ginagawa namin 3 scoops lang. Madilute para Mm-mm. mas mabawasan yung pagtatae. Okay lang Parang yon. parang hindi siya nagtatay, Doc, eh, kasi yung parang nahawa yata dun sa pinsa na inuubo. Ayun, So, sa ubo. Kaya nagsusuka naubo. dahil sa ubo. Oo. Opo. Okay lang So, yon. okay Kung lang yun po lang ang yun. available, okay lang yon. Ihalo na lang po sa ano, Doc, Ihalo sa ng kahit anong kung ano yung gusto niyang inumin or kainin, okay ng lang yon. bata. Pwedeng ihalo. Opo. Pero kung may GXL, Doc, okay din yung GXL. Okay If din yon. ever. Okay Oo. din yun. In fact, pag Mm. more kasi ang kwan pag mapapansin ninyo is kagaya ng nasabi kanina ni Kwan, ni Sir Rigoberto, yung mga kwan niya, mga operation. Parkinson's. May Parkinson's siya at saka yung psoriasis kanina. Eh Mm. siyempre, immunologist si Dr. Keller eh. Yung Mm. combination na ginawa niya sa kwan, sa Max GXL niya, yung mga pagtutulungan ng mga inilagay niyang other herbal components, talagang napag-isipan, napag-aralan mabuti yon. That's why ganun kabilis. So, in so much so that pag sa mga colds natin, pag pulmonary, ganun din yon. Yung GXL natin, napakaganda sa kwan sa pulmonary. In Lungs. fact, yung nangyari kay Kwan, yung naging problema ni Sir Rudy is kaya Kwan, mabilis yung kanyang recovery dahil maganda yung Max GXL. But at any rate, ulitin ko, any of the three products that produces glutathione, either of the three pwede po. Apo. Yes, Doc. So, pwede, alimbawa ngayon kasi 1 capsule. Alimbawa Yeah. po bukas, pwede na po bang gawing dalawa sa isang araw? Yung baby? Pag Kwan, pag ang ginamit is GXL, okay lang yon. Pag Max 1 po, Doc, Pag Max 1, isa lang. Once kahit per day, isa okay lang. na yon. Okay na yon. Okay na po yun. Oh. Kasi, yung bata kasi, Doc, parang hindi na siya, dahil nga po pinapainom ng Max products, ng mga Max babies natin, halos ayaw uminom ng gamot. Sinusukan nila yung
Yung gamot yung sabi, siguro Yung lasa kasi yan. class, Yung opo, lasa. Ah. parang yun yung hindi na po nasanay yata. Pero ano naman, pinapainom naman po nila ng mga yung para sa ubo or ano. Pero sabi ko, i-syringe Well, na lang. very very important pa rin yan. Kagaya ngayon, ewan ko kung nandyan pa si Sir Johnny. Johnny Agbunag sa Facebook. Baka nakikinig siya ngayon. Galing Mm. ako sa Tugigaraw, inuubo sinisipon yan. So binigyan ko siya ng BioFlu yata ang tinetake niya. Nag-increase na siya ng kwan. Kasi iba-iba ang reaksyon natin eh. During yung kwan namin, during yung MOM namin, grabe yung ubo naman ni Sir Pons Rivero. Pero nag-555 siya ng Max GXL the whole night. Nung naka-attend na siya, wala na siyang ubo. Eh si Johnny naman, 333 or nag-555 na rin sana siya, yata siya. Pero meron pa rin yung sipon at ubo niya. Sige, magkon ka na. Kahit anong kaya. Decolgen, Deosep or what. Sabi ko sa kanya. Para yun ang sinasabi ni Kwan. Di Sir Rigoberto kanina. Yung mask natin, inaayos niya yung cell. So, mas effective na ngayon yung synthetics. Dahil naayos na yung cells natin eh. Ganun yun. So, talagang totoo yun. That's very clear. Mm. Kasi yung problema lang naman is pwedeng allergy yung cough niya, pwedeng marami lang yung plema, ganun, or grabe yung inflammation. So, specific kasi yung action ng iba like decongestant, ganun, or anti-inflammatory na drug. So, pag pinag-combine mo yung dalawa, mas mabilis ang recovery. Pagka ganun, Dok, no? Yes. Yun, parang yung si Ria kasi parang sinipon inubo. Ang Ah, pinatik po nila is Flemex po yata na parang yeah. kayo na rin po yung nagsabi nung nakaraan, Dok, na Ah, maganda po yung ganun. Kasi sipon, hindi naman nilalagnat, Dok. Ano lang siya, sipon ubo. Tapos GXL naman po yung pinapainom sa kanya ngayon. Ayun. Tapos, ayun, Dok, meron pong tanong sa akin dito, Dok. Okay daw po ba yung ating Max GXL sa hindi nagme-menstruation? Hindi yes. regular Yes, menstruation? kasi yan yung ina-explain ko palagi sa kwan eh. Yung cells kasi ng katawan natin, cells doon sa part of the brain, dalawa yon, yung hypothalamus at saka pituitary gland. So sa brain yon. Then diyan naman sa ovary, ah, cells din diyan. So 'di ba tatlong organs yung nabanggit ko, hypothalamus, pituitary at saka ovary. Gonads ang tawag natin diyan. Sa mga babae, the ovary is part of the gonads sa female. So meron kasing parang highway from the hypothalamus, dadaan siya sa pituitary gland, then pababa papunta sa ovary. At yung mga cells na yan, nagpro-produce ng mga stimulating hormones at saka doon sa ovary, hormones na which is your estrogen and progesterone. Okay. Now, yung mga problema ng kababaihan na dysmenorrhea, masakit mag-mens, ah, merong menorrhagia, sobrang mag-mens. Ito naman ngayon is amenorrhea, hindi nagme-mens. Then merong cancer, merong PCOS. So lahat po yung nararamdaman nyo because of the imbalance of hormone running through the highway na hypothalamus, pituitary gland, and gonad. So ito ang maganda sa product natin dahil lahat ng cells kasi dyan affected, may problema. Ang ganda nitong product natin, siya yung umaayos kay free radical na nanggugulo sa cells natin. Kaya hindi na nagugulo yung cells natin, nagre-recover. At during recovery, nagpro-produce na sila ng mga correct na hormones, balance hormones. And after that, pag naging balance na yung hormone sa katawan mo, magme-mens ka na ng regular na 3 to 5 days na 1 to 2 napkins or 1 napkin per day. Ganun po yon. That's why makita nyo yung mga nagpipills. Bakit biglang pag nagpipils ka, konting-konti yung menstruation mo, 3 days lang. Yung iba naman, yung nag-inject siya is hindi na nag-mens at all. Kasi ginawan mo ng imbalance doon sa loob ng katawan ng babae. Mm. Dinamihan mo masyado yung progesterone. Yung Depo, Provera for example, ang taas na. Hindi ka nag-mens tuloy. Wala nang effect kasi yung estrogen. Yung iba naman dahil sa estrogen, konting-konti naman yung menstruation mo kasi hindi ka na nag-ovulate, ganun, kulang yung production ng hormones, yun palagi ang problema. That's why, pag nag-take po kayo ng product natin, lahat po yung mga problema ng kababaihan, naaayos po kaagad dahil yung mga hormones natin, yung mga imbalance, naaayos. Kagaya kay Ma'am Agnes kanina, yung anxiety is psychological, psychosomatic yung iba, pero ang katotohanan niyan, physiologically, even yung hormones na magpapakalma sa atin, wala rin. Puros cortisol, puros
flight or fight na hormones yung lalabas, kaya ka natataranta, nade-depress, yung talagang ganun ang feeling mo. Pero pag yung mga oxytocin na, love hormone, mga enkephalins, endorphins, mga ganyan ang lumalabas na, yung good hormones ang tawag dyan, nawawala na yung anxiety, nawawala yung depression, kaya nagiging okay. And yan ang ginagawa ng product natin dahil inaayos nga niya yung mga kinalawang na mga cells natin, nililinisan niya. That's why nagre-recover ulit. Parang bumabalik tayo sa sinabi ko ng mga ninuno natin na 100 years sila kasi hindi sila nagkasakit for so long. 100 years, doon na lang sila nagkasakit hanggang namatay sila. Yes, Doc. Thank you po, Doc. Yeah. May comment po si Ma'am Percy yung nasa pharyngeal natin. Sabi niya, Opo. bakit po pag huminga ako ng malalim, sumasakit ang likod ko at tapat ng sikmura ko po. Baka kumalat na po yung cancer ko po. Sabi niya, Doc. Yun yung pinadala ko po sa yung ano, Doc, yung lab Yeah. test. Yeah. Balik ko yan. Kahit sino, kahit kayo ngayon, lahat na nakikinig sa akin, sige, huminga kayo ng malalim. May masakit diyan. Diyan Yeah po. sa ribs, sa likod. Normal lang 'yan kasi nasanay ka na ng kwan eh, nasanay ka na yung breathing mo is medyo normal lang. Biglang tinaasan mo 'yan. Now, ganito po ang gawin natin. Para at least hindi po kayo matatakot. Bali, kung saan yung masakit during yung huminga kayo ng malalim din, ikuan nyo kay mister, yung kwan lang, hintuturo. Hanapin niya kung yung nasaan yung sinasabi mong masakit. Now, pag dyan ka muna, ididiin niya ngayon yon. Pag idiniin niya yung masakit na yon at sumasakit, nasa labas lang yan at hindi yan iniisip nyo na metastasis. Huwag kasi kayong mag-browse. Baka mamaya nag-browse kayo, pag sumakit yung sikmura, baka may metastasis to the liver na or to the pancreas, mga ganun. Huwag nyo kasing gawin yan. Huwag na. Basta ang basahin na lang ninyo, nasopharyngeal cancer, it's usually uh, it's due to oxidative stress, yun ang mababasa nyo. Ang panlaban ng oxidative stress is the glutathione produced by your body. So, wag na kayong magbasa dahil Oh, mas saka, kwan Doc, lang. nagpapakimo siya, Doc. Yeah, Pangatlong chemo na nga eh. yeah. At malakas pa eh, samantalang yung iba, pagka nagkikimo na ng stage 4, di ba, Doc? Alos Yeah, hindi yeah. na makabangon. Gusto Sabi ko gusto nga, Doc, gusto magtanong yata Ma'am Marlene si Kwan, Ma'am Veronica. Parang nag-raise hand siya sige, eh. sige po. Ma'am. Sige po, ma'am. Paano na lang po? Pa-unmute. Hello po sa lahat. Good evening Ay, po, Doc. yeah, okay, good evening, Ma'am. Opo, Doc, mayroon po akong kaibigan. Meron po siyang uh, vaginal discharge. It's like a pus like vaginal discharge. Okay, Na, na-confine po siya sa hospital ng, I think, almost a week or two. okay, Tapos, patuloy pa rin yung discharge. okay. Tapos, kinausap niya ako kanina na ah, gusto yata niyang itry yung product. Yeah. So, hindi ko alam kung ano ang root cause ng pus-like na discharge. It could be cervicitis or vaginosis or bacterial infection. Ano po ang suggestion niyo, Doc, kung sakaling mag-take siya ng... Well, unang-una dito, mas mabilis kasi ang recovery. Listening from Kwan kanina, no, si Sir Rigoberto, na pag ma-diagnose properly, kasi yung sinabi mong past-like, then ang tanong ko kung ilang taon na siya, sexually active ba siya, wala ba siyang diabetes, kasi lahat ng nasabi mo, cervicitis, vaginosis, kasi kung ako, dahil galing ako sa public health, kaya tinatanong ko kung sexually active, kung Okay. anong age niya, kasi nangangati ba? Medyo greenish ba yung pus? Painful ba? Meron bang parang mga blister? Kasi ang dami eh. Ang daming possibility niya. Now, what is good with our product as was explained by Ma'am Arlene earlier, doon sa aid niya, AID. So, kasama kasi diyan sa sources of free radical and direct ng effect ng chronic infection, sabi. Okay, so infection yun in general. But remember, the antioxidant effect of our product is for the free radical. But there is an increase in the immune system. Pag mataas yung immune system natin, kahit cancer cell yan, kahit bacteria, virus, chlamydia, fungus yan,
which lahat na yun is may cause that past discharge or bloody for that matter, nakukuha na lahat yun. But the point is, hindi tayo ganun kabilis na tumaas yung immune system mo na kaya nang patayin yung cancer cell kaagad, na kaya niyang patayin na yung mga microorganisms kaagad. No. Kailangan pa rin, kaya ina-emphasize ko, kailangan mo pa rin ng chemo, kailangan mo pa rin ng, kung fungus yan, antifungal, kung bacterial yan, antibacterial. And when you talk of antibacterial, kaya sinasabi ko yung baka sexually transmitted disease because the treatment of sexually transmitted disease is 2 or 3 antibiotics yan. Unlike pag ordinary lang na uh, infection of the genitourinary tract, kahit one antibiotic lang is enough. But the point is, ang laki na maitutulong ng product natin. That's already, sabihin ko siguro, 75 to 80%. Pag nag-take ng product natin, yun ang gagawin kaagad ng product natin. Then, let the diagnosis be very clear para clear din kung ano dapat yung gawin natin. Is it microorganism? Is it what microorganism? Kung nataon na virus yan, let's say herpes. Herpes, for example, uh, uh, kayang-kaya ng kwan yan. Ang Max Products is any viral infection for that matter, very effective. Kahit STD AIDS pa yan, HIV positive, kahit mga dengue, except rabies pa, wala pa tayong kwan yan dahil ang case fatality rate ng rabies is 100% pa rin yan. Pero almost all viral diseases, napakaganda itong product natin. So, okay yun, Ma'am Veron. Just give the product immediately. It can help a lot, pero I would like to monitor the patient kung ano yung diagnosis nila, and even yung antibiotic na binibigay or gamot na binibigay, I can make a deduction kung ano yung finding nila. Okay po, Doc. Pakisend lang. Okay po, Doc. Thank you po. Okay, welcome po. Salamat po, Doc. Okay, meron pong tanong sa Facebook, Doc. Ate Agnes, nakita mo yung tanong? Ma'am Melanie? Melanie, hindi ko. Sabi dito, bakit po pag huminga ako, mainit po pakiramdam ko po sa lalamunan ko po? Ay, hindi ko rin po alam kung nagtitake na ba to ng product o may sakit po siya. Sorry. Ma'am Melanie, ano po, bakit po pag huminga ako, mainit po ang pakiramdam ko po sa lalamun? Ma'am, nagtitake po ba kayo ng product? Kasi para po alam po namin kung ito po ba ang sakit ninyo o ah yun lang po kasi comment eh. Oo. Ano po kaya ito, ma'am? Yun lang po kasi. Ba't daw po, pag huminga ako, mainit po yung pakiramdam ko po. Baka hindi kaya Baka, nagtitake siya ng product. baka Baka kulang, nagtetake eh. baka kulang ang tubig niya. Baka po nagtitake ng product na nakulang Oo, ang kasi tubig. kwan yan eh. Kung minsan yung cellphone kasi natin, nag-automatic siya na kwan. Yung pag huminga, uminom pala ang ibig niya. Pag umiinom ako ng Max, baka ganun, eh parang huminga ang nilabas ng cellphone. Kasi Opo. yun ang nakasave sa kanya. Usually ganyan ang cellphone natin eh. Nakakatawa ko Nagtitake minsan yung na daw po, nare-receive mo Doc. eh. Nagtitake na daw po siya, Doc, ng Ay, GXL. ayun, kan Ayun yun. po Yung sabi ni Ma'am Agnes, kulang ng tubig ang katawan kaya parang nasusunog yung lalamunan or yun lang po sigmura or na. dibdib. O, mainit talaga po yan. Effect po yan pag kulang ng tubig. So ang gawin lang po ninyo, minom lang kayo ng tubig para at least yung 2 liters per day, eh, tinutulungan kayo ni Max Product na kailangan uminom tayo ng 2 liters per day para lahat yung toxins, maihi, maitae, or maipawis natin. Mm, Mm. tama po. Ayan, sabi, Yung, ano, ha? yung senior ni ano, yung asawa ni Rigoberto, ang dami na palang operation ni ano, Rigoberto. Sabi niya, naoperahan siya sa left hair niya, naoperahan din siya sa right hair niya, opera din ng no? Umbilical hair niya. Umbilical hernia, Okay, and then, sa abdominal yan. naoperahan din siya sa bato sa abdo, opera din siya na appendix, opera That, ng Ah, cancer stage 3, ah. NKTI kidney laser, NKTI nilagyan ng double stent para Oo. lumabas pa grabe. natirang kidney stone. Nag-undergo siya ng chemo ng 8 session. Kaya, Dami. kaya, kaya yun ang advantage ng kwan, yun ang advantage nung
gagamitin mo talaga yung Western medicine, dagdagan mo ng Eastern medicine itong Max Products, plus yung Mm-mm. lifestyle. Nakita mo naman, ayaw nga siyang payagan sa PWD niya dahil may cancer ba kayo, sir? Kasi ang alam kasi natin ng cancer, skin and bones. Yung ba parang yung kan ka na, yung puti mo, is yung ano yung palaging term mo kan, Magnes, yung puti ng mga commercial glutathione. Yung maputla. Maputla, Mapunta oh. sa Kasi ang puti. cancer kasi, dalawa kasi ang kan ng cancer. Mm-mm. Skin and bones na yan kasi loss of weight eh. Then Mm-mm. yung puti na kakaiba. Kakaiba yung puti niya eh. Kasi ang baba na ng hemoglobin, usually 8 yan. 7, 8, 9 ang hemoglobin ng mga na may cancer. Then ang payat nila, pumayat ng 20%. Yung iba talaga ang tingin nila, basta skin and bones, cancer na yon. So, hindi naman po palaging ganun dahil diabetes and hyperthyroidism will also cause yung skin and bones na itsura, yung payat na payat. Meron akong tanong, Dok, yung biyenan ni Ruth, yung yung may cancer na stage 2, yung sinasabi ko po sa inyo. Sobrang linis daw po kasi nung 'di ba tinanggal na po yung bukol niya. Tapos Okay. ang sabi, possible po ba yun, Dok? Kasi ang sabi daw po doon sa hospital, possible po na hindi na siya ikimo. Yes. Yes, pag nakita talaga yung result nung biopsy, bakit Mm. mo ikikimo kung wala namang staging? Anong gagawin mo? So, Kasi it happened mm, sa isang teacher sa Calayan yan, yung Babuyan Islands where I worked for 10 years as the municipal health officer. mm, Cervical cancer stage 2, 2B yung diagnosis nila doon sa biopsy. mm, Then pinag-take ko na since medyo may problema siya sa blood clotting, yung kanyang blood clotting mechanism. So hindi mo na pinarahan. 3 months na nag-take siya ng Max GXL. Normal dose lang binigay ko dyan, that 3 months. On the third month, nung operahan na siya, sinabi sa kanya, bumalik ka na lang yearly. Dahil mm, yung initial finding nila na 2B, wala na nung tinignan mm, nila. Kasi wala nang nakita. So, ang nangyari, kumuha ulit, nagkaroon sila ng frozen biopsy. Then, pinauwi na siya sa Kalayan. Then, later on, nung dumating na yung result ng histopathology, kasi yung frozen biopsy is kwan yan eh, mabilisan lang para tignan mo kung operahan mo na. So, hindi na itinuloy yung operation. Siyempre, naturalmente, wala na rin chemo. And that was more than 10 years na yata yon sa Kalayaan. Kaya ang problema, nung last mm, na punta ko doon, medyo mm, nakalimutan ng mag-take. Pero of course, nung in-advisean kong umalis ka na, mag-retire ka na, sabi ko nag-retire. So wala na yung stress. And mm, so makita nyo yung ganda ng lifestyle. Kasi yung picture very important. Gumanda yung lifestyle, hindi masyadong tumataas yung free radical. Kaya kahit tinigil niya yung pag-take ng product, hindi pa nag-meet yan. So ang kinakatakutan ko, kung mag-meet ulit yon. That's yeah. why ganun ka-importante yung drawing na yun. That's how you will explain sa mga kwan natin yung mga tumitigil na mag-take. So, i-explain yung mabuti para wag nang maulit yung pinanggalingan nila. And of course, we know that financial ang problema kung minsan. Turuan yung mabuti sa business side para at least makatulong tayo. Kaya nga, Dok, ito nga po magandang Dok, testimony. Kasi nitong lang po, itong recently lang, ang sinabi sa akin, baka daw hindi na nga matuloy yung chemo. Yeah, Ang that's tinitik good. lang naman niya, Dok, is Max. Max Max product. DXL lang yun, Dok. Yeah, yeah. So, malinis daw po kasi lahat eh. Malinis kasi tinanggal na nga yung as in yung breast. At ito pa yung maganda, hindi talaga makita kung cancer patient. Kasi mas maganda daw po siya ngayon na cancer patient kaysa nung hindi pa nagka-cancer. Parang ganun ho, Kasi katulad kasi ng nga sinabi kasi mo nga kanina. kasi nga ang nangyari diyan doon sa drawing na 'yon, pwedeng bumaba yung free radical, tumaas yung glutathione. Kahit i-extend mo doon sa kung may graph sana yung particular patient na yan, kahit i-extend mo until sa age na 80, hindi nga nag-meet eh. Kaya Mm-mm. definitely wala lang sakit, parang gano'n. Yan ang ibig sabihin nun. So hindi na ikikimo. Yun. At saka grabe po yung inayos po talaga yung lifestyle, Doc. Yung sinabi nyo po na na magtanim ng Yeah, yeah. kamote, Hindi biro yon, hindi ah, biro na, yon. malunggay, saluyot, Yeah, yeah. talagang grabe po yung pag-iingat Saka sila. yung At UV saka, light UV light kasi free po, na siya diyan sa growth hormone kung naghalaga na siya ng sarili niyang
manok, pato kasi hindi naman kailangan ng growth hormone dyan eh. Then yung UV light kasi yan yung mga problema ngayon sa cancers eh, growth hormone and UV lights. So pag naiwasan mo yon, talagang makaka-recover. And ang ganda nitong product dahil nakakatulong talaga. So pagtulungan lang talaga yung Max Formula. Yes, Doc. At nakita naman kasi regular ang check-up eh. Ang tagal kasi na, sabi ko, mag 2 months na wala pa rin chemo. Sabi, hindi, baka daw hindi na ituloy yung chemo eh. Talaga, sabi ko, kaya pag po hindi natuloy, Doc, yan. Siyempre, Parang pan yan eh. magtitest po Alam siya. mo yan, yung hindi itutuloy yung chemo, meron ding hindi na itutuloy yung dialysis. May ganyan din eh. So, what we are talking right now, lahat ng nag-testimony ngayon, lahat ng yung mga naramdaman nyo ngayon, tayo lahat dito, you call that already quality of life? Yeah. Mm. It's quality of life. So, tingnan mo, kagaya mo, biglang ganun yung mga kanyo ni Sir Felix. Dahil yung lifestyle, naku, Yes. maniwala kayo, hindi, Yeah. hindi biro yon. Kung minsan, ikwan niya eh. Kung nataon pa na kayo yung may problema sa genes nyo in the production of glutathione, kahit tinaas na ninyo yung dosage nyo, bakit ganun pa rin? Tingnan mo yung lifestyle mo kasi hindi biro yun. Ang hirap Lifestyle po kaya. talaga, Doc. Ang hirap, ang hirap. Lifestyle. Yung laging pagkain sa labas, minsan, tapos Stress. yung Naku, ang stress, stress. Number that's one why po. ine-emphasize ko sa amin ngayon dahil Sunday sa aming mga Katoliko. You have to live your religious life. Live with it. Not memorize, not read, not talk about it. Live your religious life. Yun lang Mm-mm. ang makakatanggal ng stress natin. I assure you that. Yes po, Doc. Salamat po, Doc, ulit. Parang ang dami nating napag-usapan, dami nating Yeah. testimonies, ang daming learnings, Doc. Yeah. And Okay, salamat okay. po ulit, Doc. Okay, Thank you salamat very din. much. Okay, Salamat po, always congratulations supporting always to the us. group. Okay, so good night Salamat po. po sa support. Good Bye-bye. night. Kumusta kay Doktora? Yes, yes, okay ma'am. Okay, Good bye-bye. night po. Salamat po ulit. Ayan. So, thank you very much po sa mga andyan sa, ayun, napakaganda po ng, parang wala daw pinagdaanan si Sir Rigoberto. Sana maka-attend sila ng MLMR para magkita-kita ulit tayo. Mm-mm. Ayun, salamat po sa mga umattend. Ang dami po nating learnings ngayong gabi and sure po namin kayo na napakaganda ng product. So, Ma'am Agnes, merong Ma'am Ellen and Ma'am Agnes, Yun. So, ano ba? Sunday, may event Tuesday. sa Tuesday, meron tayong product and training, And then Wednesday, meron ba hindi, end of the month na pala. So, yung mga hindi pa nakapag-auto ship, yan, mag-auto ship na po. Mga Yun. habol-habol, 2 araw. Yes. Oo. 2 araw. Yes. At saka yung mga hindi pa naka-order, umorder na po tayo. Ate Ellen, meron kang dagdag? Wala na, Arlene. Well said na. Ayun, grabe. Ang daming nating learnings at ayan. So, ayan, lagi nating ine-emphasize healthy lifestyle. Ako po natuto rin ako talagang, minsan kasi napapabayaan natin yung lifestyle natin at may effect po talaga yan sa health po natin. Pero napakaganda naman po kasi may product naman po tayo na mag-a-assure po sa atin na kahit medyo maano ang free radicals nandyan naman tutulong yung ating napakagandang product. And yun, salamat po sa mga umattend. Thank you very much. May Thank you pumapasok po. pa. Pero sorry po, wala na pong time. Gustong-gusto po Galing natin ng lahat yan. na. Oo, pasensya Galing na ng po. FB. Thank you very much. Salamat, Weng. Salamat, Jeril. Thank Salamat, Sir you. Rigoberto, sa mga testimonies. Thank you sa Ayan. lahat ng nag-share ng testimony. Ayun. Okay, napakaganda. No, pati si Ate Agnes nag-share ng testimony niya. Okay, so good night, Okay, everyone. good See you night po. again. Night, night. Okay. Bye. Thank you po. Salamat po. Thank you.